Sino naman ang magiging katrabaho mo bilang head writer ng Polaris? Luna! Luna! Magandang araw, Miss Shaw. Salamat sa sipag. Congratulations sa award, Stella. Salamat. Ano kaya ang sasabihin ng mga tao kung malaman nilang ang sikat na si Luna Sutton ay ang CEO pala ng Polaris Group at tagapagmana ng mga Shaw? Naku, tigilan mo nga ako? Maraming kumpanya ang nakapila na mula nang manalo ang pagkahulog sa pag-ibig. Ibigay mo ba talaga ang bagong drama mong Tunay na Pag-ibig sa Holt Pictures? 3 taon nang pinapatakbo ni Henry ang Holt Pictures. Kailangan lang niya ng isang hit para umangat. Bilang asawa niya, kailangan kong tulungan siyang makarating doon. Noong halos mabangkarote ang Holt Pictures, 3 taon na ang nakalipas. Pinakasalan mo siya ng palihim, sumuway ka sa tatay mo, at tinulungan mo siya mula noon. Naging sulit ba talaga? Mahal ko siya ng 10 taon at pinakasalan ko siya. Bilang asawa niya, wala akong nakikitang dahilan para magbilangan. Pero wag kang mag-alala. Sa araw ng pagbirma ng kontrata, sasabihin ko sa kanya ang lahat. Ngayon ay anniversary namin. Pakihawakan mo muna ang kumpanya para sa akin. Hindi mo kailangang maging masyadong formal sa akin. Sinabi ni Henry na mag-overtime siya. Gagawa muna ako ng dinner para sa kanya. Henry, tapos ka na ba maligo? Boses na yan? Lynn? Anong ginagawa mo rito? Stella, ang tagal-tagal na nating hindi nagkita. 3 taon pa lang ang nakalipas. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Kawawa ka naman. Ang dating sikat na dalaga ng Darwin College. Ngayon, mukha kang isang sawing may bahay. Kaya pala, paulit-ulit kang iniiwasan ni Henry. Bakit ka nandito? At bakit mo suot ang damit ko? Lumabas ka. Malinaw naman, inimbitahan ako ni Henry dito. Ang taray niya kagabi hanggang ngayon masakit pa rin ako. Pinabayaan mo ba ang mga pangangailangan niya? Walang hiya ka? Ako ay isang award-winning actress. Paano mo ako sinampal? Nagpunta ka sa kanya kahit alam mo na kami ay mag-asawa? Hindi ba karapat-dapat sa'yo? Sa pag-ibig. Ang hindi gusto ang pangatlo. Ang puso ni Henry ay palaging akin. At ako lang. Nagsisinungaling ka. Hindi kailanman gagawa ni Henry. Nagsisinungaling? Noong college, kami ni Henry ay ang perpektong magkasintahan. Kung hindi dahil sa'yo na nag-advantage sa sitwasyon 3 taon na ang nakalipas, ako ang dapat nakatabi niya. Bilang Mrs. Holt. 3 taon na ang nakalipas. Nang ang Holt Pictures ay nasa brink ng bankruptcy, iniwan mo siya para ituloy ang sariling career abroad. Ngayon, bumalik ka at nagpapanggap na nagmamalasakit. Ah, sa tingin mo nagpapanggap ako? Ang nararamdaman ni Henry para sa'yo. Talaga bang sa tingin mo? Ang prenatal vitamins na iniinom mo ay kung ano ang mukha. Nalaman ko. Lahat sila ay kontraseptibo. Alam mo ba kung bakit? Ayaw ni Henry ng sanggol sa'yo? Dahil ang sanggol na gusto niya ay narito. Buntis ka? Hindi. Imposible. Hindi gagawa ni Henry. Lynn. Henry, ipinaliwanag ko lahat sa Stella, pero hindi siya naniniwala sa akin.
Sinampal pa ako. Stella, sobra na ang ginawa mo. Sobra? Henry, hindi ko siya hinawakan. Nagpapanggap siya. Sumasakit ang tiyan ko. Ang sanggol. Henry, hindi ako. Siya ang... Tama na. Sa tingin mo itataya niya ang kanyang sanggol para lang i-frame ka. Henry, Kung may mangyari kay Lynn o sa sanggol, babayaran mo. Umalis ka sa daan ko. Stella, sobra na ang ginawa mo. Lynn, Stella. Ito ang taong minahal mo sa loob ng 10 taon. Ano na naman ang bagong drama mo ngayon? Nanay, pwede mo ba akong ihatid sa ospital? Sino ang tinatawag mong nanay? Tingnan mo ang itsura mo, malas na peste ka. Magluto ka na ng hapunan ko, ngayon din. Ano? Hindi mo ba ako narinig? Nanay, masama ang pakiramdam ko. Gagawin ko mamaya. Huwag kang magkunwari. Magluto ka na ng hapunan. Gusto mo bang magutom ako? Nanay, ako ang manugang mo. Hindi ako katulong mo. Ang kapal ng mukha mong sumagot? Kaya pala noong bumalik si Lynn, nagmamadali si Henry na hiwalayan ka. Hiwalayan? Tama. Tingnan mong mabuti. Pinapagawa ito sa akin ni Henry, isang hamak na walang kwenta na tulad mo. Ay walang karapatang maging aking manugang. Hindi ganyan ang sinabi mo 3 taon na ang nakalilipas. Ha? Nang malugi ang Holt Pictures. Naghihikaw si Henry para iligtas ang kumpanya, at ako ay may sakit. Kailangan namin ng katulong, kaya pinapasok ka namin. Ano bang akala mo, ang isang dukha mong tulad mo, ay karapat-dapat na tumapak sa pamilya namin? Pirmahan mo na ang mga papeles at umalis ka na. Sige, sabihin sa akin mismo ni Henry. Nang harapan kung gusto niya ng diborsyo. Sino ang nagpahintulot sa iyong umalis? Akala mo makakaalis ka? Ang kapal ng mukha mong gawin sa akin ang mukha mo? Nanay, Stella, ano ang ginagawa mo? Henry, sinampal niya ako. Wala siyang respeto. Tingnan mo ang gagawin ko sa iyo ngayon. Nanay, ayos ka lang ba? Nakita mo ba iyon? Ang kapal ng mukha mong saktan ako? Henry, sinampal niya ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang saktan ang nanay ko? Henry, bulag ka ba? Hindi mo ba nakita na siya ang unang nanampal? Hindi yan dahilan para maging marahas. Humingi ka ng tawad sa kanya. Oo, humingi ka ng tawad ngayon din. 3 taon na tayong mag-asawa? At ginawa ko na ang lahat para sa'yo. Ako ang nagluto, naglinis, at naglingkod sa'yo ng maayos. Ang kapalit, puro bugbog lang ang natanggap ko. Ngayon, gusto mo ako ang humingi ng tawad? Nababaliw ka na ba? May lakas ka pa ng loob magreklamo. Tama na, ma. Pigilan na natin to. Ayos ka lang ba? Ha? Ngayon, biglang nagmalasakit si Ginoong Holt sa akin? Bakit hindi mo ikaw mismo ang naghatid sa iyong kasintahan sa ospital? Nagmamalasakit. Ako sa'yo. Kaya nga ako bumalik. Hindi ko inaasahan na makita kitang nananakit sa nanay ko. Paano mo nagawa na saktan siya? Stella, mas masahol ka kaysa sa inakala ko. Oo, napakasama ko talaga. Kahit anong gawin ko, Hindi mo kailanman makikita. kung paano ako tratuhin ng iba. Walang dahilan para sa karahasan. Nasa ospital na ngayon si Lynn. Ano pa bang gusto mo? Ano? Ang hamak na to ay nangahas ring saktan si Lynn? Ako? Marahas? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Na nagkukunwari lang siya? Nagseselos ka lang kay Lynn? Nagseselos saan? Sa pagiging manloloko? O sa pagnanakaw ng asawa ng iba? Sikat na artista si Lynn. Ano ka ba kumpara sa kanya? Ilang taon ka nang kasal kay Henry at ang ginawa mo lang ay maglaba, magluto, magwalis at magpunas? Ano pa bang kaya mo? Sabihin mo. Isa ka lang hamak na katulong. Katulong? 3 taon na ang nakalipas?
Kung hindi dahil sa tulong ko ng palihim na bangkarote ka na sana. Ikaw? Wala ka kundi isang walang kwentang parasito sa amin. Ngayon, may lakas ka pa ng loob na magsinungaling? Gagatasan ko ang bibig mo. Tama na. Halo? Sige. Salamat. Ano yon? Nagdesisyon ang Polaris Group na ibigay sa amin ang proyekto para sa script ng Tunay na Pag-ibig ng kanilang top screenwriter. Ang pagpirma ng kontrata ay sa loob ng 3 araw. Henry, napakahirap ng pinagdaanan mo para dito. Ngayong bumalik na si Lynn, nakuha na natin ang proyekto. Malamang ginamit niya ang kanyang mga koneksyon. Hindi tulad ng iba, na hindi man lang karapat-dapat maglinis ng mga CR sa Polaris Group. Anong pinagtatawanan mo? Walang kwentang bagay ka. Ang top screenwriter na sinasabi mo ay ako. Ako ang nakakuha sa Polaris na makipagtulungan sa Holt Pictures. At wala itong kinalaman kay Lynn. Ikaw? Wala ka ba sa isip mo, Stella? Alam ko talaga ang mga kakayahan mo. Top screenwriter? Bakit hindi mo sabihin na CEO ka ng Polaris Group? Habang ginagawa mo yan? Sa totoo lang, ako nga. Stella, talagang nawala ka sa sarili mo. Ang mukha mo ba'y gawa sa reinforced concrete? Tama na, Stella. Ang Polaris Group ay may suporta ng mga show. Si Miss Sutton ay isang alamat sa larangan niya. Hindi mo pwedeng gawin lang yan. Sa tingin mo, nagsisinungaling ako? O hindi ka lang talaga naniwala sa akin? Henry, huwag mo na pakialaman ang delusional na tanga. Ngayong nakakuha ka na ng script, si Lynn ba ang magiging lead? Oo, yan ang ipinangako ko sa kanya. Ano ang sinabi mo? Kaya, ang dahilan kung bakit hinabol mo ang proyektong ito ay para mapalago ang career ni Lynn? Ano pa ba? Si Lynn ay ang tunay na pag-ibig ni Henry. Siyempre, ang pinakamaganda ay para sa kanya. Nanay, huwag mong sabihin yan. Nakikita ko ang sitwasyon. Henry, mag-divorce na tayo. Ano ang sinabi mo? Pirmahan mo? At aalis ako sa paningin mo agad. Henry, pirmahan mo na agad. Sa wakas, mapapalayas na natin ang babaeng ito. Mula ngayon, ang buhay natin ay magiging masagana na. Tama siya. Ako'y isang malas lang. Pirmahan mo na lang at bumalik ka sa iyong kerida. Pag-usapan natin ito sa loob. Bitawan mo ako! Bitawan! Diborsyo? Hindi pwede. Nangangaliwa ka kay Lynn, pero ayaw mo akong diborsyuhin. Ang taong marumi ang isip, lahat nakikita niyang marumi. Si Lynn ay empleyado lang. Wala namang nangyayari sa amin. Huwag mo akong titigan ng ganyan, nakakasuklam. Marumi? Nakakasuklam? Oo, sige. Ang dalawa ninyo ang pinakamalinis. Napakalinis, kaya nga buntis na siya sa iyo, ano? Ang batang iyon. Sabihin mo. Bakit hindi ka nagsasalita? Henry, noong nakikipagtalik ka sa kanya, naisip mo ba kahit minsan na asawa mo ako? Tama na. Sinasabi mo lang yan para ilipat ang sisi. Gusto mo ng diborsyo? Walang pag-asa. Ngayon, sumunod ka sa akin at humingi ka ng tawad kina nanay at Lynn. Ayoko. Sinaktan mo sila. Bakit hindi mo lang sabihing pasensya na? Bitawan mo ako. Sinasabi ko sa iyo, hindi ko siya sinaktan. Kung nagsisinungaling ako, mamatay ako sa kinatatayuan ko. Ako, si Stella, nanunumpa. Kaya rin bang manumpa niya rin? Manumpa saan? Sumumpa saan? Sandali, mag-isip ka muna. Sikat si Lynn, at ang nanay ko ay mas matanda sa'yo. Bakit kanila pag-iinitan kung ikaw ay walang kasalanan? Wala akong kasalanan. Henry, 3 taon na tayong kasal. Kahit anong sabihin o gawin ko, hindi ka naniniwala sa akin. Sa paningin mo, wala ako kundi isang babaeng mapanira. Hindi ako karapat-dapat sa tiwala mo, di ba? Ano ba ang gusto mong gawin ngayon? Henry, sagutin mo lang ako sa isang bagay. Nagmalasakit ka ba talaga sa akin? Sa loob ng ating pagsasama? Kahit isang saglit lang? Pinakasalan kita, di ba? Aalagaan kita habang buhay. Pero huwag kang umasa. Nang higit pa roon, Kaya,
Ako pala ang masyadong umasa. Sige, wala nang saysay ang lahat ng sasabihin ko ngayon. Hindi. Ano? Ayaw mong maghiwalay ha? Gusto mong nasa iyo ang lahat? Gusto mo? Nasa iyo ang lahat? Stella, ano ba ang ibig mong sabihin ngayon? Tingnan mo ang sarili mo. Para kang baliw kung umasta. Oo, baliw ako. Baliw ako sa pagmamahal at pagpapakasal sa'yo. Ikaw, Pirmahan mo? Stella, huwag mong kalimutan lahat ng ibinigay namin sa iyo sa nakalipas na 3 taon. Ganoon ba? Nakakatawa. Ang naaalala ko lang ay kung paano sa tuwing binubuli ako ng nanay mo, nagkukunwari kang hindi mo nakikita. Naalala ko lang kung paano ko isinuko lahat para sa iyo at sa pamilyang ito. Gayunpaman, hindi ka naniwala sa akin. Ginawa mo ang mga pagsisikap ko. Bilang isang kumpletong katatawanan. Henry, tapos na ako. Magaganap na ang diborsyong ito. Ah, ganoon ba? Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Lahat ng meron ka ngayon ay dahil sa akin. Kung wala ako, wala ka rin. Kung ganoon, Mr. Holt, bakit hindi mo ibuka ng malaki ang mga mata mo? At panoorin kung paano ako mamumuhay ng mas mabuti nang wala ka. Ikaw ang nagsabi. Huwag kang magsisisi. Ang isang bagay na hindi ko kailanman pagsisisihan sa buhay na ito ay ang paghihiwalay sa iyo. Stella, Tumigil ka dyan! Sa tingin mo basta-basta ka lang makakaalis? Divorce na ang anak mo ayon sa gusto mo. Ano pa ang gusto mo? Ana? Ana? pakawalan mo siya. Hindi pwede. Lahat ng nasa sayo ay pag-aari ng pamilyang Holt. Gusto mong umalis? Iwan mo lahat. Hindi na kailangan. Siya. Galing ito sa unang anibersaryo natin At ito ang regalo. na tinanggihan ng kapatid mo. Galing ito sa second anniversary natin. Binili mo ito para sa akin. Sa airport nang biglaan lang. Isa ito mula noong 1 taon, birthday ko. Assistant mo ang nagpili nito para sa akin. At ito, Tumigil. Hindi pa ba sapat ang kahiyan mo? Umalis ka. Narinig mo ba? Sabi ni Henry. Ikaw ay kahihiyan. Ngayon, umalis ka. salamat sa kabaitan mo, Mr. Holt. Aalis ako ngayon. Stella, maghihintay ako hanggang magsisi ka at magmakaawa. Tumigil ka diyan. Ano ngayon? Dapat ibigay mo ang wedding ring. Stella, kung magmakaawa ka para sa kapatawaran. Henry, huwag mong sayangin ang oras sa kanya. Magmadali. Huwag mo itong patagalin. Stella, Henry, pakawalan mo siya. Henry, mahal kita ng 10 taon. Pagod na pagod ako. Panahon na para tapusin ito. Simula ngayon, babalik ako sa pagkatao ko.
Pasensya, Stella. Huli ako. Sasakyan Deluxe, paano nakilala ni Stella ang isang taong ganito? Sa wakas, nakapagdiborsiyo ka na, Stella. Ngayon, magpaplano na ako ng kasal mo kay Lynn. Planuhin ang ano? Babalik siya. Anong ibig mong sabihin? Henry, huwag mong sabihin na binabago mo ang divorce. Wala siyang kahit ano. Anong kaya niyang gawin kung wala ako? Babalik siya sa lalong madaling panahon. Asawa ko pa siya. Ikaw. Lynn, halika. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay lang ako, MDM. Hold, salamat. Buti naman. Henry, sinabi ng doktor na maayos ang sanggol. Henry, ano ang iniisip mo? Hindi ba halata? Galit siya dahil sa Stella. Stella, MDM, hold. Henry, may isang bagay. Sa tingin ko na dapat alam ninyong dalawa. Kanina lang, nakita ko si Stella. Sinundo ng isang lalaki gamit ang sasakyan Deluxe. Ano? Sigurado ka? Sigurado ako. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Alam ko na. Nagtataka na ako kung bakit ang maliit na putang iyon ay sabik na makipaghiwalay. Yun pala, may iba na siyang kinakasama. Stella, minadali mo bang hiwalayan ako para lang makasama ang ibang lalaki? Henry, kailangan mong kalimutan na ang putang iyon. Naalala mo ba nang ikaw ay muntik malunod? 7 taon na ang nakalipas? Si Lynn ang nagligtas sa iyo. Kailangan mong tratuhin siya ng maayos. Hindi ko nakalimutan yon. Wala yun talaga. Oo nga pala, Henry, narinig kong nakuha mo ang pinapangarap na proyekto. Binabati kita. Alam kong perpekto ka para kay Henry. Lagi kang tumutulong ng hindi naghahangad ng kapalit. Hindi tulad ni Stella, na may lakas ng loob na tawagin ang sarili. Feeling award-winning na screenwriter, si Ganjing. Sutton. Sinabi niya talaga yon? Bakit, Lynn? Totoo kaya yon? Siyempre hindi. Hindi ko pa nakikilala si Gin. Sutton. Pero ang tatay ko ay nagtatrabaho para sa Polaris Group. Kung si Stella nga ay isa sa kanilang mga screenwriter. Alam sana niya. Eksakto. Iskolar siya noon sa eskwelahan, hindi ba? Paano siya nakaugnay sa Polaris Group? Oo nga pala, sa loob ng 3 araw, ang CEO ng Polaris at si Gien. Sutton ay parehong dadalo sa seremonya ng paglagda. Maaari kitang ipakilala sa kanilang dalawa. Pagkatapos, maaari mong tanungin ang CEO ng direkta. Pagod na ako. Magpapahinga muna ako. Lynn, halika rito. Isuot mo ito. Giangi. Hold, ito ay. Ito ay galing kay Henry. Tingnan mo ang ganda ng jade na iyan. Talagang para sa iyo ito. Sige, itago mo. Ikaw ang tanging manugang na tinatanggap ko. Stella, hindi mo ako kailanman maaabot. Wala ka ng iba kundi basura sa putik. Maligayang pag-uwi, Miss Shaw. Doktor, kumusta na? Hindi naman masyado. Bahagyang concussion lang. Kailangan niya ng maraming pahinga. Dr. Bell, pwede mo bang tingnan ito? Ano yun? Miss Shaw, mahina na ang katawan mo mula pa nang mahulog ka 7 taon na ang nakalipas. Bakit ka uminom ng ganyang malakas na kontraseptibo? Maaari kang mapatay nito. So, birth control pills nga talaga ang mga yon? Oh, hindi ako nagkakamali. Hindi ka na pwedeng uminom niyan. O baka hindi na kayanin ng katawan mo. Ang mga prenatal vitamins na ito ay makakatulong sa iyo para magbuntis. Inumin mo araw-araw. Ayaw namin ng manok na hindi naman nangingitlog. Inaalagaan ka ni nanay. Henry, kaya
Nagsinungaling ka sa akin ng 3 taon? Si Henry ba ang nagbigay sa iyo ng gamot na ito? Sumama ang pangangatawan mo mula nang mailigtas mo siya. Paano niya nagawa ito sa iyo? Palagi kong inakala na hindi ako pwedeng magkaanak dahil sa kalagayan ko. Uminom ako ng lahat ng uri ng supplement para ayusin ito. Pero hindi ko inakala. Hindi niya talaga gustong magkaanak kasama ako. Pinabuntis niya si Lynn sa halip. Ginawa niya akong katatawanan, parang isa akong tangang-tanga. Gago talaga. Aayusin ko siya ngayon din. Hindi na kailangan. Hiwalay na kami. Bukod pa riyan, yung signing ceremony ay sa 3 araw pa lang. Ibig mong sabihin, Akala niya magagamit niya ang proyekto ko para itaas si Lynn? Panaginip niya yon. Sa signing ceremony, ipapahayag ko sa lahat na ikakansela ko ang kasunduan sa mga Holt. Lahat ng utang niya sa akin, babayaran niya ng doble. sige, nandito lang ako para sa iyo. Papagbayarin natin sila sa lahat ng ginawa nila. Stella, si G. Shaw ay may regalo para sa iyo, para sa signing ngayon. Tatlong taon at ang brilliant na si Stella ay bumalik na rin. Salamat. Ito ba ang kwintas ng nanay ko? Oh, nang umalis ka para sa Oceana, wala kang dinalang kahit ano. Ngayon, ipinapadala ito ni G. Shaw kaagad kaninang umaga. Tulungan kitang isuot ito. Sapat na ang inalala ko. Sa tatay ko nitong nakaraang 3 taon. Lucas? Ikaw muna. Handa na ang signing ceremony. Sasama ako kapag handa na. Ang ganda naman ng lugar na ito. Oo, ito ang pinakamagandang venue sa Oceana. Karaniwan, hindi ito bukas sa publiko. Sinabi sa akin ng tatay ko, ang CEO ng Polaris ang espesyal na nag-book nito para kay Miss Sutton. Para makatulong sa pagbuo ng public image niya, tingnan mo ang mga kilalang tao. Na narito ngayon. Lynn, hindi sapat ang pasasalamat ko sa iyo at kay G. Garner. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong seryosong tratuhin ni Henry ang project na ito. Sisiguraduhin naming mananalo ka ng awards dito. Salamat, Ginang Holt. Pamilya tayo. Hindi na kailangan ng formalidad. Hoy, Bibi. Garner. Ang tagal na nating hindi nagkita. Sino ito? G. Cox, ito si Henry Holt, ang CEO ng Holt Pictures. Henry, ito si G. Cox. Ikinagagalak kitang makilala. Ito si G. Wood. Ikinagagalak kitang makilala. Sila ang mga nangungunang direktor sa Polaris. Ito si Zoe Ford, ang nangungunang producer sa bansa. Ikinagagalak kitang makilala. Sana ay magtulungan tayo ng maayos sa hinaharap. Kaya, ito si G? Holt? Wow, napakabata at talentado. Narinig kong humiling si Bibi. Sutton na makipagtulungan sa iyo para sa kanyang bagong drama, Tunay na Pag-ibig. Talagang kailangan mong isipin kami. Bihira ang kanyang script. Dahil ang Tunay na Pag-ibig ang pangunahing proyekto ng Polaris ngayong taon, buong industriya ang nakamasid. Sa pakikipagtulungan sa kanya, ang kinabukasan mo ay tiyak na sisikat. G. Holt. Nakikita mo, Henry? Ang pag-alis sa babaeng iyon ang pinakamabuti para sa iyo at sa kumpanya. Pataas na lang ang iyong pupuntahan. Ngayon, ating tanggapin ang manunulat ng Tunay na Pag-ibig. Bibi, Luna Sutton. Napakatalino ni Luna at malakas ang kanyang ugnayan sa Polaris. Isang biyaya na makakapagtulungan natin siya. O, GNG. Holt, sobrang excited ako. Sinubukan ko na ang lahat ng paraan para makilala siya noon, at ngayon ay mayroon na ako ng pagkakataon.
siya nandito? Paano naging si Stella iyon? MDM, hold, bakit siya nandito? Hindi ko alam. Si Luna kaya talaga iyon? Naku, huli na tayo. Kung siya nga, malaking problema ito. Na-offend natin siya. Anong gagawin natin para manatili sa industriya? Paumanhin po sa inyong lahat. Kakatanggap lang namin ng balita na si Miss Craig mula sa Polaris Group at si Miss Sutton ay magkakasabay na darating. Maghintay lang po kayo sandali. Lucas, sabihin mo sa mga tao na kasama mo darating si Luna. Huwag mo munang ibunyag ang pagkatao ko. Sige. Naku, salamat. Akala ko talaga si Luna siya. Sabi ko na nga ba, imposibleng ang probinsya ng iyon ay ang award-winning na manunulat na si Miss Luna Sutton. Ma, Anong problema ng tingin mo? Mahalaga ang araw na ito para sa iyo. Hindi ko hahayaang ang babaeng iyon ang siraing ito. Stella? Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na pumunta rito? Tumingin ka na ba sa salamin? Akala mo ba karapat-dapat ka? Sa lugar na tulad nito? Ano ka? Bantay aso? Ikaw? ma, Stella, wala ka kundi isang tinapong babae na pinalayas namin. Anong kapal ng mukha mong gamitin ang pangalan namin para makapasok ng palihim? Gamitin ang pangalan ninyo? Please. Ni hindi nga kayo karapat-dapat. Stella, malapit nang makuha ni Henry ang pinakamalaking proyekto sa entertainment industry. Magiging ang pinakamahusay na production company. Pero, ang lakas ng loob mong sabihing hindi kami karapat-dapat? Huwag mong isiping bigla kang naging importante dahil lang nangupahan ka ng magarang damit. Lahat ng nandito ngayon ay mga malalaking tao sa industriya. Nakagayak ka ng ganyan? Dito ka para mangakit ng lalaki, di ba? Mabuti pa'y bantayan mo ang iyong bibig. Ano? Pwede kang magbenta ng sarili mo, pero hindi kita pwedeng tawagin. Isa ka lang low-class na puta. Ikaw? gusto mo na namang manakit kay Ma? Oo, iyan naman. Bulag ka naman. Palaging hindi pinapansin ang ginagawa sa akin ng iba. Henry, ilabas mo siya ngayon din. Ang CEO ng Polaris at si Luna ay malapit nang dumating. Hindi natin pwedeng hayaan siyang sirain ang lahat. Pag-uusapan natin ito sa bahay. Mahalaga ang seremonyang ito para sa atin. Sa atin. Atin, paano kung sabihin ko sa iyo na ako si Luna? Papaalisin mo pa rin ba ako? Henry, huwag mo siyang pakinggan. Hindi siya si Luna. Stella, alam ko dumating ka dito para sa Henry. Pero, lahat ng tao dito ngayong gabi ay malaking tao sa industriya. Kahit gusto mong maging bahagi nila, hindi mo lang pwedeng magpanggap na Luna. Umalis ka. Henry, nawawala ba sa isip mo? Bitawan mo ako. Pwede bang tumigil sa drama? May mga influential na tao dito. Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagpapanggap na Luna? Divorce na kami. Ano man ang mangyari, hindi mo ito problema. Paano hindi ito? Tama na. Tigilan ang gulo at umuwi. Umuwi? Henry, ilang beses ako'y naghintay para sa iyo sa bahay sa loob ng 3 taon? Tapos na ako sa paghihintay. Dahil ikaw ay hindi kailan naniwala sa akin? Walang ginagawa ko na may kinalaman sa iyo. Stella, Henry, paano siya nakapasok? Oo, naalala ko. Nakita ko siya pumasok sa isang magandang kotse noong araw. Siguro siya ay nakipag-ugnayan sa isang lalaki para makapasok. Hindi lahat ay katulad mo. Humahabol sa isang lalaki na may iba. Ipaliwanag mo, paano ka nakapasok dito? Kalimutan mo na ang katotohanan na ang imbitasyon sa seremonya na ito ay halos imposible makuha. Nakita ko kayo pumasok sa isang magandang kotse pagkatapos umalis sa Holt Manor noong araw. Gusto mong ipaliwanag? Ano ang tingin mo sa sarili mo? May utang ako sa iyo ng paliwanag? totoo ba ang sinabi niya? Sino ang lalaki? Huwag kang makialam. Stella, kahit hindi mahal ka ni Henry, ikaw ay asawa niya pa rin sa loob ng 3 taon at hindi mo kailangan mag-alala sa pagkain o pera. Mayroon ka lahat ng gusto mo. Ngayon, paano mo ibaba ang sarili mo para maging mistress ng iba? Hindi ba iyon magpapahiya, Henry? Ikaw, Lin, ayos ba kayo? Henry, sumasakit ang tiyan ko. Sumasakit ang tiyan ko. Henry, ikaw ang nagbuntis sa kanya. Pero ako ang pinainom mo ng kontraseptibo ng 3 taon. Ito ba ang tawag mo sa pag-ibig at pagwawalang bahala? Huwag kang magpakalayo. Halika, tumayo ka. Kalabisan? Kaya ko pang magpakalayo. Dalhin mo siya rito at ipapakita ko sa kanya. Henry, tingnan mo,
Ito ang pulseras na ibinigay mo sa akin 3 araw lang ang nakalipas. 3 araw lang ang nakalipas? Hindi ba't ito ang regalong inihanda ko para kay Stella? Bakit nasa kay Lynn? Anong karapatan mong guluhin si Lynn sa ganitong okasyon? Humingi ka ng tawad sa kanya. Halika rito at hihingi ako ng tawad. Stella, maaaring mayroon tayong hindi pagkakaunawaan. Pero dahil maraming tao dito ngayong gabi, at dahil buntis ako, hindi ba natin maitatabi muna ang ating mga alitan? Stella, Anong nagmamadali? Hindi ba't sinabi ko, Na kaya ko pang magpakalayo? Ang totoong palabas ay nagsisimula pa lang. Ano ba ang ginugulo ninyo? Anong nangyayari? Bakit ganito ang ingay? Hindi ba ito ang babae na nagpapanggap bilang Miss Sutton? Ano ang problema? Mr. Cox, siya. Mr. Cox, huwag kang magalit. Ito ang babae na pinatalsik natin. Siya ay nanggugulo lang dito. Lynn ay isang sikat na celebrity. Paano mo siya natapangan? Kalokohan. Miss Garner ay ang pinagpipitaga ng bisita ngayong gabi. Hindi mo lang siya ininsulto, nagpapanggap ka rin bilang Miss Sutton. Wala kang respeto sa Polaris Group. Tama. Bilang isang direktor ng Polaris, hindi ko papayagan ito. Dapat kang humingi ng paumanhin sa Miss Garner. hindi sapat ang paumanhin? Nakatapak ka ng tao sa event ng Polaris. Dapat kang sampal sa sarili 10 beses sa harap ng lahat dito. Sa tingin mo, may karapatan kang pilitin akong mag-apologize? Ang yabang. Alam mo ba kung sino kami? Stella, tigilan mo. Sila ay ang top director at producer ng Polaris Group. Isang salita lang mula sa kanila, tapos ka na sa Oceana. Humingi ng paumanhin sa akin. At papatawarin kita. Papatawarin ako? Kahit narito mismo si Lucas siya, hindi siya maglakas loob na pilitin akong mag-apologize. Ikaw? Mga guard. Pigilan siya at sampalin. Kailangan niyang matuto ng leksyon. Pasensya, lahat. Ito ay usapang pamilya. Sandali lang, ako ang hahawak nito. Humingi ng paumanhin sa Lynn. Sa harap ng lahat. Seryoso, Henry? Hindi mo ba nakita na siya ang unang nanggulo? Hindi mahalaga iyon. Mali ang karahasan. Humingi ka ng tawad. Hindi ako hihingi ng tawad. Dahil sa mga sinabi niya, dapat mas malakas pa ang hampas ko. Henry, kung hindi mo gagawin, hindi kita maililigtas. Hindi kita kailangan para iligtas ako. Henry, binigyan na kita ng paulit-ulit na pagkakataon. Pero patuloy mong dinuduraan ang dignidad ko. Mahal mo si Lynn, kaya pinili mong magbulag-bulagan. Sige, hinihiling kong maging masaya ang buhay ninyong dalawa. Mula ngayon, tapos na ako sa iyo. Hindi ko naman tinanong tungkol sa nobyo mo. Ano ba ang problema mo? Malapit nang dumating si Mr. Craig. Alam mo ba kung gaano kaseryoso ang bagay na ito na magpanggap bilang si Luna? Humingi ka ng tawad. Tutulungan kita. Ang ginagawa ko ay wala kang pakialam. Mr. Holt, hiwalay na tayo. Ako ang nag-iwan sa iyo. Mr. Holt, naging masyado ka ng mabait sa babaeng ito. Siya ang walang pakundangan. Eksakto! Ang paggulo dito ay lubos na kawalang galang. Dapat nating ituwid siya ngayon din. Tama, hindi natin siya pwedeng palampasin. Mga guwardiya, Tapos na siya. Ang pag-offend kay Mr. Cox ay parang kamatayan dito. Mga kasama, hindi na kailangang makialam. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi mo lang sinaktan si Lynn, nasira mo pa ang kanyang jade bracelet. Stella, magbayad ka na lang. Ang kwintas mo na lang ang tila may halaga. Paano kung ibigay mo na lang iyan bilang kabayaran? Isang mumurahing pulseras para sa kwintas ko? Hindi siya karapat-dapat dito. Stella, paano mo nasabi yan? Ang pulseras na ito ay regalo mula kay Henry. Walang katumbas ang halaga nito para sa akin. Bukod dito, umalis ka na sa piling ng mga Holt. Sino ang nakakaalam kung saan mo inarkila ang kwintas na yan? Sige ng Holt ay gumagawa ng pabor para sa'yo sa pagpapahintulot sa'yo na magbayad gamit ito. Dapat kang magpasalamat. Lynn, sa galing mong umarte, sayang at hindi ka pa nakarating sa Hollywood. Ikaw, Anong ginagawa mo? Ibalik mo yan. Stella, talagang mahal na mahal mo ang kwintas na to. Ano, baka naman ito'y alaala ng pag-ibig mula sa isang lalaki? Durog ko na kaya ito? Huwag. Nasaan na yung angas mo ngayon? Ano na ang nangyari sa pride mo? Ang kwintas na yon ay galing sa nanay ko. Ibalik mo sa akin. Gusto mo? Sige, lumuhod ka at humingi ng tawad sa lahat ng narito. Lumuhod? Wala sa inyo ang karapat-dapat para doon. isa ka lang namang inabando ng asawa, pero akala mo masyado kang mataas para lumuhod? Eksakto. Masyado kang nagmamataas.
Kung hindi dahil kay Ginoong Holt, itinapon na kita dito. Sinira mo ang event ng Polaris Group, sinaktan si Binibini Garner, at sinira ang kanyang pulseras. Pagkatapos ng lahat ng yon, ayaw mo pa ring humingi ng tawad. Narinig mo ba yon? Dapat kang humingi ng tawad sa lahat ng narito. Ayaw humingi ng tawad? Mukhang ayaw mo sa kwintas na to pagkatapos. Huwag. Magdapa ka na! Kung hindi, wawasakin ko ito. Gagawa ka o hindi? Huwag po. Baba ako ngayon. Mr. Holt? Masaya ka. Ngayon? Huwag mong gawin. Nanay, pasensya na po. Nanay, gagaling ka. Ang kwintas na ito ay sasamahan ka. Kapag wala ako sa tabi mo. Sana, ikaw ay mabuhay ng masaya. Maghanap ng taong tratuhin kang prinsesa. Sa buong buhay mo. Nanay, hindi nanay. Nanay, huwag mo akong iwan. Nanay, Totoo, ikaw ay isang pangit na promdi. Tingnan mo kung paano siya umiyak. Dahil sa kwintas mula sa tiangge? MDM. Holt, huwag po kayong magsalita ng ganito. Hindi mo alam kung ginastos niya ang lahat ng ipon niya para dito, kahit galing sa tiangge. Kwintas lang ito. Bibilhan kita ng bago. Tumayo ka. kwintas lang? Alam mo ang kahulugan nito para sa akin? Wala kang alam. Nanay, pasensya na. Ito na ang huling pagkakataon. Hindi ko sila palalampasin ng ganun-ganun lang. Tigilan mo yan. Si Luna at si G. Craig malapit nang dumating. Umalis ka na lang. Gusto mo bang umalis ako? Maaari sana akong hayaan kayong umalis. Subalit, walang sino mang pinapayagang umalis ngayon. Gay, Holt. Ang lumang kwintas na ito mula sa maharlikang pamilya ng European ay nagkakahalaga ng $100 milyong. Dapat mong bayaran ito dahil ang nanay mo ay nasira ito. $100 milyon? Stella, bakit ka matigas pa rin ang ulo? Kahit naiwan mo ang mga Holt para sa ibang mayamang lalaki, hindi mo pa rin magagawa magkaroon ng kwintas na nagkakahalaga ng 100 milyon. Nagdududa ka? Sige, tatawagan ko na ang pulis. Pa-appraise natin ito. Kung totoo ito, dapat mong bayaran ang halaga. Hindi ako magpapakumbaba. Henry, pakiusap. Asikasuhin mo siya. Stella, sinusubukan kitang tulungan. Kailangan kong palayasin ka kung ikaw ay magpapatuloy sa pagloloko. Mga guwardiya, alisin ninyo siya. Sino ang maglakas loob na gawin iyan? Ako. Ako rin! Mga guwardiya, alisin. Ang babaeng ito ngayon. Sino ang naglakas loob na hawakan siya? Ay, Ginoong Craig! Nandito ka na pala. Hindi ba sabay kayong dumating ni Luna? Ginoong Craig, bakit hindi ka muna magpahinga? May isang pasaway dito na kailangang asikasuhin. Tama. Papalabasin na namin siya. Bakit hindi kasama ni Ginoong Craig si Luna? Ewan. Pero, sa tingin ko, magkaibigan naman si Ginoong Craig at si Luna. Magdudusa siya sa mga kahihinatnan sa pagpapanggap bilang si Luna. Mga guwardiya, palabasin niyo sila agad. Ay, nako! Mukhang hindi masaya si Ginoong Craig. Ang babaeng iyon ay wala ng pag-asa. Lucas, huwag kang magalit. Hindi sinasadya ni Stella ang paggulo. Tama. Ginoong Craig, wala siyang kinalaman sa mga Holt. Maawa po kayo sa amin. Kasalanan niya lahat ito. Kaya pakiusap, huwag niyo pong idamay ang mga Holt sa usaping ito. Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Stella, pasensya na at nahuli ako. Ginoong Craig, kilala mo ba siya? Sino ang nagwasak ng kwintas na ito? Ako,
Ginoong Craig, bakit mo ako sinuntok? Maliit na parusa lang yan. Winasak mo lang ang isang antigong walang katumbas ang halaga na hindi mo kayang bayaran. Ano? Galing lang ito sa isang stall sa kalye. Paano ito naging antike? Paano siya nagkaroon ng antike necklace? Henry, naalala ko na. Si Mr. Craig ang sumundo kay Stella noong araw na iyon. Mukhang nagkarelasyon na sila. Nagkarelasyon ba kayong dalawa? Kailan kayo? Nagsimula? Trader ka sa ating pag-aasawa, may kabit ka. Sa tingin mo, gagawin ko rin iyon? Sabihin mo ngayon, ibinigay ba niya sa iyo ang kwintas na ito? Binigyan kita ng lahat noong nasa mga hold ka. Ipinagkanulo mo ako, lahat para lang sa kwintas na ito. Lucas, nakakahiya ka bilang isang top actor. Umakyat ka sa tuktok para lang magtapos sa pagnanakaw ng asawa ko. Anong karapatan mong saktan ako para sa kanya? Henry, ayos lang kung hindi mo ako pagkakatiwalaan. Wala namang ginawang mali si Lucas. Huwag mong siraan ang pangalan niya. Ang pagiging protektibo mo, ano ang alam mo tungkol sa kanya? Galing siya sa mayamang pamilya ng Craig. Hindi tatanggapin ng mga Craig ang isang diborsyada na tulad mo. Laruan ka lang para sa kanya. Kahit na ganoon, mas mabuti pa rin iyon kaysa maging alipin ng mga hold. Nandito na ang lahat. I-anunsyo na natin. Ano ang ia-anunsyo mo? Nais kong ipahayag na tinatapos ng Polaris ang proyekto sa mga hold sa True Love. Nagpa siya ang Polaris na ilagay sa blacklist ang mga hold at hindi na muling makikipagtrabaho sa kanila. Ano? Lynn, hindi ba't nanalo ka ng proyektong ito kasama si Henry? Paano niya nagawa yon? Mr. Craig, busy CEO ka lang ng Polaris. Wala kang karapatan. Tama, proyekto ito ni Luna. Hindi mo ito maaaring kanselahin. Hindi nasa iyo ang pagpapasya kung kaya ko o hindi. Hindi na muling makikipagtrabaho ang Polaris sa isang tao nang walang utang na loob at tanga. Tulad mo, Mr. Holt, umalis ka na. Anong ibig mong sabihin? Paano ka naging CEO? Ikaw, Lucas, dahil sa reputasyon ng mga Holt, duda akong titigil ang Polaris sa pakikipagtulungan sa aming kumpanya. Kausapin mo ang CEO mo o si Luna para makipag-usap sa akin. Hindi sulit ang oras nila. Ikaw, Tama na! Idineklara ko na kanselado na ang kolaborasyon. Sino ka ba para magsabi niyan? Tumahimik ka. Si Stella pala si Luna. Ano sa palagay mo? Tama. Ako si Luna. Ibinibigay nito sa akin ang kapangyarihan, di ba? ikaw ba? Mr. Holt, nagdududa ka pa ba ngayon? Siya pala si Luna. Nasira ko lang ang kanyang kwintas. Siya pala si Luna. Ano na ang gagawin natin ngayon? Matagal ko nang gustong makipagtrabaho kay Luna. Wala na ako. Ano na ang gagawin ko ngayon? Ngayong na-offend natin si Luna, hindi na tayo makakapagtrabaho kasama niya. Ang kompetisyon para sa proyektong True Love ay matindi. Kung hindi dahil kay Luna, paano kaya makukuha ng mga Holt ang proyektong ito? Isinulat ni Stella ang kwentong ito para sa inyo. Isipin mo ang iyong mga nagawa. Mali ba talaga ako tungkol dito? Ikaw talaga ang pinakamahusay na aktor. Muntik mo nang malinlang kaming lahat. Anong ibig mong sabihin? Malinaw, may sekretong relasyon ka sa kanya. Ngayon, tinutulungan mo siya na magpanggap ng ibang pagkatao para sirain ang signing ceremony. Ginaganti mo siya. Lynn, hindi ka lang magaling maging maldita. Maganda rin ang imahinasyon mo. Bagay na bagay ka sa papel na paparazzi kapag huminto ka na bilang top actress. Mga kasama, mapapatunayan kung hindi si Stella si Luna. Ikaw, Interesado akong makita kung ano ang hawak mong ebidensya. Ang mentor ko, si Mr. Brown, ay galing sa Universe Pictures. Magkaibigan sila ni Luna. Hintayin nating dumating siya. Mabubunyag din ang kasinungalingan mo. Si Mr. Brown? Stella, hindi mo ba narinig si Mr. Brown? Paano mo nga ba napag-isipang magpanggap na si Luna? Hihintayin ko kung sino itong Mr. Brown na ito. Stella, kailangan mo bang talagang ipahiya ang sarili mo sa harap ng lahat? Ito ba ang pakialam mo? Paalala ko sa'yo, hiwalay na tayo. Tama na. Pwede bang tumigil ka na sa paggulo? Ni minsan, hindi ka naniwala sa akin sa 3 taon nating pagsasama. Dahil hindi ka naniniwala sa akin, ang ginagawa ko ngayon ay wala nang kinalaman sa'yo. Stella, naghahanap ka ng gulo. Wala akong awa. narito na si Mr. Brown mula sa Universe Pictures. Mr. Brown, marami na akong narinig tungkol sa inyo. Ang bait naman ninyo.
Ikaw ba si Lynn, ang top actress? Ano ang problema? Dumiretso ako rito pagkatanggap ng mensahe mo. Ano ang nangyayari dito? Kilala mo ba ang screenwriter, si Luna Sutton? Oh, kilala ko siya. Magkalapit na magkaibigan kami ni Luna. Tingnan mo rito. Ang babaeng ito ba ay si Luna Sutton? Mukhang maganda siya. Pero hindi siya Luna. Matagal na gustong magtrabaho ni Mr. Brown sa Polaris, pero ilang beses ko siyang tinanggihan. Sinubukan niya na magpakita ng sariling interes sa pamamagitan ng pagsasabi. Nakilala niya ka simula noon. Stella, narinig mo yun, di ba? Sinabi ni Mr. Brown na hindi ka Luna. Ano pa ang sasabi mo? Grabe na ito! Paano mo nagawang magpanggap na Luna? Sa event ng Polaris, malas ka sa pagpapanggap na Luna. Tumahimik ka. Mr. Craig, lagi naming iginagalang ka bilang Vice CEO ng Polaris. Ngayon, narito ka kasama ang babaeng ito na diborsyada na nagpapanggap na Luna para sirain ang signing ceremony. Natatakot ako na ang CEO ng Polaris ay hindi magpapatawad sa'yo dahil dito. Tama yan, Mr. Craig. Hindi ba natatakot ka na mapapaalis ka sa Polaris dahil sa pagtulong sa iyong sekretong kasintahan sa ganitong paraan? Stella, alam ko na nagpapasikat ka ngayon dahil lang sa suporta ni Mr. Craig sa'yo. Huwag mong kalimutan na ngayon ang signing ceremony para sa Holtz at Polaris. Ang mga narito ngayon ay mga elite ng lipunan. Hindi ka basta makakagalaw ng gusto mo dito. Magpapakita ako ng habag sa'yo dahil sa ating samahan sa mga nakaraang taon. Mag-apologize ka sa lahat ngayon at tutulungan kita para makuha ang kanilang pagpapatawad. Lynn, ang acting skills mo ay talagang umunlad. Kaya nga nakakuha ka ng award ngayong taon para sa pinaka-hated Best Actress. Ikaw, Stella, ano ang meron sa'yo at Lucas? Mr. Holt, bakit mo pa ako tinatanong kung ikaw? Ay naniniwala lang sa iba. Paalala ko sa'yo, ako ang naglilinis ng mga kalat mo sa lahat ng gulo na ginagawa mo. Mr. Holt, maghintay ka kung may kailangan ka para linisin ang mga kalat ko. Ikaw! Lulubog na bituin. Bumaba ka ngayon. Napakaloko mo. Ang pwestong yan ay nakareserba para sa CEO. Tawagin ang mga guard. Baba siya agad-agad. Stella, paano mo nagawa magpanggap na Luna at insulto ang CEO ng Polaris? Mas mabuting bumaba ka at mag-apologize. Maaari patulungan ka para makuha ang habag ng CEO dahil sa respeto sa Mr. Craig. Nandito ako sa pwestong ito ngayon. Tingnan natin kung sino makakapigil sa Lucas at ako dito. Sira ulo! Sira ulo ka talaga. Huwag mo kaming isasama kung gusto mong magkagulo. Ang Polaris ay pag-aari ng mayamang pamilyang Shaw, Chen. Malapit ang CEO ng Polaris sa mga Shaw. Ngayong na-offend mo ang CEO, ino-offend mo na rin ang mga Shaw. Ikaw, Ano? Sa akin talaga ang upuang ito. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Ibig mong sabihin ikaw si Luna at CEO rin ng Polaris. Nakakatawa na ang asawa mo ay unang nagpanggap na siya si Luna at ngayon isinasama niya tayo sa pag-offend sa mga Shaw. Ang payo ko sa mga Holt ay tanggalin ang siraulong ito kung gusto ninyong mabuhay ang pamilya ninyo sa Oceana. Henry, ano na ang gagawin natin? Ang mga Holt ay mapapahamak. Siguradong sinisira niya ang kolaborasyon para maghiganti kay Henry sa paghihiwalay sa kanya. Masama ang sitwasyon. Ang CEO ng Polaris at si Luna ay darating anumang oras ngayon. Tingnan mo ito. Ang gulo na ginawa ni Stella dito ay tiyak na magdudulot sa mga Holt ng problema. Henry, palayasin mo siya. Stella, okay lang kung magulo ka sa bahay. Hindi ka dapat nandito ngayon. Bumaba ka na ngayon. Ano ba ang ginawa ko? Lagi mo akong pinupuna. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Ang pagpapanggap na ikaw si Luna at pag-offend sa CEO ng Polaris. Ito ba ang mga dapat mong gawin? Stella, paano ka naging ganito? Wala itong kinalaman sa'yo sa kung ano ako ngayon. Lagi mong iisipin kasalanan ko, kahit anong mangyari. Hindi mo aaminin na ikaw ang mali. Stella, problema mo ang magkagulo. Kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan ng pagsira sa pagpirma ng mga Holt at Polaris? Tama na. Hindi ako aalis sa upuang ito. Kakanselahin ko rin ang kolaborasyon sa mga Holt. Lucas. Henry, tingnan mo ito ngayon. Ito ang kontrata na gusto mo at ni Lynn. Ano ang ginagawa mo? Stella,
Ang sama mo! Paano mo nagawang punitin ang kontrata sa pagitan ng mga Holt at Polaris? Wala na tayo! Wala na tayo! Wala na tayo! Ito ay isang mahalagang proyekto para sa CEO. Ngayong itong baliw ay pinunit ang kontrata, tayo ay wala na. Stella, alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Siyempre, alam ko. Stella, ang sama mo! Kung mahahawakan mo siya, pababagsakin ko ang mga Holt sa pagkalugi. Stella, hindi lang dito ka nagkagulo. Pinunit mo pa ang kontrata. Sobra na yan. Henry, hindi mo dapat siya panigan dahil sa lahat ng gulo na kanyang ginawa. Kung gagawin mo, baka hindi ka patawarin ng Polaris. Kailangan ko ba siyang panigan? Akin ang pwesto? At pinunit ko na ang kontrata. Tingnan natin kung ano ang magagawa ninyo sa akin. Mga guwardiya, Palabasin siya at bugbugin. Sino ang maglalakas loob? Ginoong Craig, sulit ba ang pag-alipusta sa CEO para sa iyong kalaguyo? Ayoko nang mag-aksaya ng oras. Dahil kayong lahat ay bulag. mga kasama. Si Stella ay nagdulot ng napakalaking problema. Sa tingin ko, dapat siyang ipagbawal sa industriya. Ito ang magliligtas sa atin mula sa maapektuhan. Ano sa palagay ninyo? Bilang nangungunang producer, sumasang-ayon ako na ipagbawal si Stella sa Oceana. Ipagbawal si Stella. Ipagbawal natin si Stella. Ipagbawal siya. Ipagbawal. Ginoong Shaw, may problema. Ano yon? May natanggap akong balita na may mga taong nagtatangkang ipagbawal si Geng Shaw sa seremonya ng paglagda sa pagitan ng Polaris at mga Holt. Ano? Ihanda ang aking flight patungong Oceana. Kailangan kong makita ng personal kung sino ang may lakas ng loob na ipagbawal ang aking anak. Babaan mo ako? Sa palagay ko, wala kang kakayahan. Tama na. Sumama ka sa akin ngayon. Iyan ang tahanan mo. Para sa akin, ito lang ay isang bilangguan na walang buhay. Sawa na ako. Sa paninirahan sa Holt Manor, nandidiri ako. Bilangguan? Ang 3 taong ito ay parang bilangguan para sa iyo. Tama iyan, ibinigay ko ang lahat para alagaan ka. Ang natanggap ko lang ay ang pabago-bagong magandang mood mo. Mr. Holt, hindi mo naman aakalain na dapat akong magpasalamat sa iyo para dyan, di ba? Hindi ako. Tama na. Dati ay tanga ako. Ngunit hindi na ngayon. Sa inyong lahat, ginawa kayo ng Polaris na respetado at mapamaraan, hindi para bigyan kayo ng kapangyarihang basta-basta magbawal ng sinuman. Hindi ka talaga titigil sa pagpapanggap, di ba? Ano ang lakas ng loob mong sabihin ito? Hindi mo ba alam na malapit ka ng mapahamak? Papuntahin si Hubert Hill sa Aldel sa loob ng 3 minuto. Kung hindi, siya ang mananagot sa sariling panganib. Si Hubert? Siya ba ay tumutukoy sa assistant ni Mr. Shaw? Tama iyan. Dahil nakakita kayo ng isang tao para patunayan ang pagkatao ko bilang peke, makakahanap din ako ng isang tao para patunayan na tama ako. Patas lang, di ba? Si Mr. Hubert Hill ay assistant ni Mr. Shaw na malapit. Siya ba ay talagang may koneksyon sa mga Shaw? Imposible yan. Ang putang ito ay isang mahirap na estudyante lamang na hindi nangahas na sabihin sa amin ang tungkol sa kanyang mga magulang. Isa siyang katulong sa Holt Manor sa loob ng 3 taon. Paano pa niya makikilala ang assistant ng CEO ng Polaris Group? Tama siya, mga kasama. Huwag kayong maniwala sa sinasabi niya. Kung talagang malaking tao siya, paano siya napunta bilang kabit ni Mr. Craig? Anong lakas ng loob mong hampasin ako? Hindi ako makapaniwala na ang pinakamagaling na aktres ay ganito kadalaldal. Ikaw, Sa tingin ko, bagay na bagay ka. Sa papel ng isang satsatera. Henry, tingnan mo siya. Tingnan mo kung ano na ang naging Stella. Hindi lang siya umaasa sa kapangyarihan ng mga lalaki. Pinag-initan pa niya tayong dalawa. Stella, Bakit ka ganyan kagalit? Mr. Holt, bakit hindi ninyo kontrolin ang inyong aso? Kung hindi, ako ang magtuturo sa kanya. Katarantaduhan yan. Talagang itinuturing mo ito na parang sarili mong bahay. Tama ka. Ito nga ay talagang akin. Stella, bakit ngayon ko lang nalaman na napakawalang hiya mo pala? Henry, gawan mo naman ng paraan. Paupuin mo siya. Stella. Huli na ang lahat para sa'yo na tumayo ngayon. Maaari pa kitang iligtas. Kung hindi, Hindi ko kailangan ng tulong mo. Loko ka! Mga guwardiya, palayasin ninyo ang baliw na ito, pati na si Lucas dito. Tigilan ninyo yan?
G. Hill, nagpakita talaga siya. Maaari ba siya? Imposible. Ang CEO ng Polaris ay siguradong pinapunta ang G-Hill para harapin ang baliw na nagpapanggap na Luna at nakaupo sa pwesto ng CEO. Henry, kasalanan mo yan dahil pinagbigyan mo siya? Wala na tayo. Baka magkaproblema tayo dahil sa pinunit na kontrata. G. Hill, G. Hill, kasalanan ng baliw na to ang pagkalat ng fake news. Pinunit niya ang kontrata at nagalit pa sa Polaris. Ang mga kalokohan niya, pananagutan niya lahat. Walang kinalaman ang mga Holt sa mga yon. Tama. Pinipigilan namin siya, pero hindi kami pinapakinggan. G. Hill, bakit mo ginawa yon? Stella ang nagkakagulo dito. Henry. Miss Shaw, humingi kami ng paumanhin sa pagkahuli. Miss Shaw? Ginang Shaw? Siya. Siya si Ginang Shaw? Ginang Shaw? Paano siya naging Ginang Shaw? Kaya pala naglakas loob siyang. Umupo sa pwesto ng CEO. Stella, bakit mo ito itinago sa akin? Gusto kong bigyan ka ng sorpresa tungkol dito ngayon. Pero mas mabilis ka pa sa pagbibigay ng sorpresa sa akin. Stella, mabuti naman at ikaw at si Henry ay nagkaayos na rin ngayon. Aayusin ko ang kasal para sa inyong dalawa kaagad. Hindi kayo nagkaroon ng seremonya ng kasal noon. Magdaos tayo ng isang maringal na kasal ngayon. Ginang Holt? Walang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng anak ninyo at ako. Henry, nagpakasal ako sa mga Holt sa tamang panahon upang tumulong ng kailangan ng pamilya mo. 3 taon kitang pinaglingkuran. Ikaw naman? 3 taon mo akong pinainom ng pildoras para hindi magbuntis. Habang tumataas ang katanyagan at tagumpay mo, nakipagrelasyon ka kay Lynn at nabuntis mo siya. Hindi pagkakaunawaan lang ba talaga ang mga ito? Yun pala si Ginoong Holt ay humingi ng diborsyo dahil may relasyon siya kay Lynn. At gustong iwanan ng asawa niya. Hayop talaga. Hindi rin naman maganda si Lynn. Paano naging kabit ang pinakamagaling na aktres? Tumahimik ka. Nagsisinungaling siya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Henry, sabihin mo sa lahat na nagsasalita lang ng kung ano si Stella. Anong pills para hindi mabuntis? Hindi ko alam. Tama na. Binigyan na kita ng napakaraming pagkakataon. Ayaw ko ng anumang paliwanag mo. Wala akong pakialam kung nakikinig ka man. Walang anuman sa pagitan ni Lynn at sa akin. Henry, huwag mo akong subukan kung isisiwalat mo ang lahat ngayon. Huwag mong kalimutan na may utang ka sa akin. Stella, Wala akong pakialam kung anong meron kayo ni Lynn. Wala akong pakialam kung anong nangyari sa loob ng 3 taong ito. Henry, napunit na ang kontrata. Ang kontratang pinunit ay tulad ng 3 taon nating pagsasama. Wala nang pagbabalik. Wala na tayong pag-asa. Ang mga Holt ay wala ng pag-asa. Kayo namang mga nandito, hindi ba't kayong lahat ay nagpapanggap kanina? Ito ba ang natutunan ninyo sa Polaris? Miss Shaw, malaking pagkakamali lang ito. Tama po, Miss Shaw. Nabulag lang kami para makilala ang tunay ninyong pagkatao. Tama. Nilin lang nila kami. Kaya hindi namin alam na kayo pala si Miss Shaw. Tama. Nabulag lang talaga kami. Sinisisi ninyo ba ako? Sa pagtatago ng aking pagkakakilanlan, naalala ko na sinabi ko na ito sa inyo ng ilang beses. Pero hindi kayo naniwala dahil minamaliit ninyo ako. Miss Shaw, nagkamali ka ng pag-intindi. Hindi ko iyon ang ibig kong sabihin. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Bilang isang veterano sa industriya at isang executive sa Polaris, ginagamit mo ang iyong kapangyarihan at dinudurog mo ang iba. Kung ako ay isang ordinaryong tao lamang, hindi ba ako ganap na nasa kapangyarihan mo? Miss Shaw, nagkamali kami. Pakiusap, patawarin mo kami. Sa pagkakataong ito. Oo, Miss Shaw. Alam naming nagkamali kami. Humihingi ako ng paumanhin. Pero ang Polaris,
ay hindi na makapagtatagal ng mga malalaking tao tulad mo. Maghanap kayo ng mas mabuting lugar. Lynn, ikaw ang may kagagawan nito. Ikaw ang may kasalanan. Tama siya. Dahil lahat ito sa'yo. Bakit mo kami kinasusuklaman? Hindi. Hindi ako. Oh, halos nakalimutan ko ang tungkol sa'yo. Lynn, ano sa palagay mo ang dapat kong gawin sa'yo? Hindi mo magagawa. Para sa isang manira ng tahanan tulad mo, ano ang hindi ko magagawa? Henry, tulungan mo ako. Bilang presidente ng Polaris, ako ay nagpapahayag na sa pag-usad, ang Polaris ay puputol ng lahat ng ugnayan sa Lynn. Stella, alam mo ba kung sino ang tatay ko? Ang tatay ko ay isang executive sa Polaris Group. Siya rin ay isang matalik na kaibigan ni Mr. Shaw. Sa palagay mo ay maaari mong i-blacklist ako. Hindi ako mag-aatubiling gawin iyon. Sino ang maglakas loob na i-blacklist ang anak ko? Tatay, nandito ka na. Binubuli ng husto ang anak mo. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Ginong Holt, alam mo namang isang anak na babae lang ang meron ako. Dumating siya sa ice wall para sa'yo, pero hinayaan mong ganito ang trato sa kanya? Ginoong Garner. Siya ang nanggulo. Ako ay maaaring kasabwat. Pero hindi si Lynn ang binubuli. Ikaw, pag-uusapan natin mamaya. So, balak mong kanselahin? Kanselahin ang Chen Xing. Ang partnership sa mga Holt at i-blacklist si Lynn? Tama? Bilang CEO ng Polaris, karapatan kong magpasya kung sino ang pakikipagnegosyo namin. Tungkol naman sa anak mo, sa tingin ko hindi siya nababagay sa showbiz. May tutol ba? Ang tapang mo para sa isang bata. Si Ginoong Shaw mismo ang nag-ayos ng partnership sa mga Holt. Ang Polaris ay sumusunod lang sa desisyon niya. Wala sa lugar mo bilang isang CEO lang na magdesisyon ng ganyan. Kung tama ang alaala ko, hindi ba't ikaw ang Vice President ng Shaw Group, Ginoong Garner? Narinig kong maayos ang takbo ng negosyo mo nitong mga nakaraang taon. Hindi ko inasahang bulag ka pala sa katotohanan. Binggi ka na rin ba? Hindi mo ba narinig na anak mo ang nagsimula ng lahat ng ito? Nagiinit ka lang dahil iniwan ka at ibinubuhos mo sa akin. Ang signing event ngayong gabi ay opisyal na usapin. Pero nandito ka. Hinahalo ang personal na galit sa negosyo at kumikilos ng basta-basta. Malinaw, hindi mo iginagalang ang Shaw Group. At si Ginoong Shaw Cole, isa ka lang namang Vice President. Huwag mong isiping magagamit mo ang pangalan ni Ginoong Shaw at magpapakita ng kayabangan. Ako ay isang pinagkakatiwalaang tauhan niya. Lahat ng sinasabi at ginagawa ko ay kumakatawan sa kanya. Ang Polaris ay subsidiary lang ng Shaw Group. Dahil nandito na ako ngayon, tungkulin kong linisin ang bahay para sa Shaw Group. Halika! Baliin ang mga binti ni Stella at itapon siya sa labas ng ice wall. Alam mo ba ang kahihinatnan ng paghawak sa kanya? Ako ang mananagot sa lahat. Hulihin siya. Ko, ang lakas ng loob mo. Ginoong Shaw. Ginoong Shaw, dumating ka ng walang paunang abiso. Paano ka namin maayos na sasalubungin? Kung hindi ako dumating, malalaman ko kaya na ginagamit mo ang pangalan ng Shaw Group para magmalaki? Ginoong Shaw, hindi po iyon totoo. Hindi ko po magagawa yon. Sila ang gumugulo at siraan ang reputasyon ng Shaw Group. Itay, Ginoong Shaw. Ginoong Shaw. Stella, pasensya na at nahuli ako. Naapi ka. Ngayong araw, narito ako para sabihin sa lahat na ang mga desisyon ni Stella ay desisyon ko rin. ano? Hindi na magsasamang muli ang Polaris at ang mga Holt. Ang tunay na pag-ibig ay popondohan ng Shaw Group. Sa loob ng 5 araw, opisyal na ilulunsad ang proyekto. Magdaraos tayo ng isang malaking seremonya at iimbitahan ng lahat mula sa mundo ng entertainment. Ginoong Shaw, pinili ninyong makipagtulungan sa mga Holt dahil nakita ninyo ang aming potensyal. Matagal nang naghanda ang aking team para dito. Hindi ninyo pwedeng basta kanselahin ito ng ganyan lang. Bakit hindi? Henry, pinili kita dahil sa iyong kakayahan, ngunit ipinakita mong bulag ka sa mga bagay na mahalaga. Mula ngayon, hindi lang ang Polaris, pati ang Shaw Group ay hindi na magbibigay sa iyo ng pagkakataon. Ginoong Shaw,
At ikaw, tinatanggal ka na. Ang The Gamers ay opisyal ng itinakwil, lalo na si Lynn. Ginoong Shaw, aminado po ako sa aking pagkakamali. Tatanggapin ko ang anumang parusa, ngunit nakikiusap ako na huwag ninyong idamay ang aking anak. Ang yabang mo nang inapi mo ang anak ng iba. Huwag mong sabihin, Stella, nagkamali ako. Pakiusap, huwag mo akong ipagpatawad sa Ginoong Xiao. Huwag mo akong hawakan. Stella, nakikiusap ako sa iyo. Bakit hindi mo ako pinapatawad para sa anak ko? Ginagawa mo ulit ito? Dugo. Dugo siya. Lynn. Stella. Henry, dugo si Lynn. Dalian, dalhin siya sa ospital. Dalian. Henry, kung mahalaga si Lynn sa iyo, hayaan mo na ako. Mawawala ba ang sanggol niya? Sinipa ba ni Ging? Shaw si Ging? Garner? Buhay ang nakataya. Tumahimik kayong lahat. Kung may magsabi ng nangyari ngayon, kalaban nyo ang Shaw Group. Papa, hindi ko ginawa. Alam ko, ako ang bahala. Pag-usapan natin mamaya. Ikaw at Lucas, bahala kayo sa iba. Opo, Ginoong Shaw. Dali ng tatlo. Naiintindihan. Ginoong Garner, nakuha ko ang lahat. Ito ang video. Ito ang presyo. Deal, Mabilis. Stella, hindi mo kami pinapayagang mamuhay ng tahimik? Sisirain ko ang reputasyon mo. Lynn, paano mo naitago sa akin ang isang bagay na kasing laki ng pagbubuntis mo? Ikaw. Ginang Holt. 3 buwan pa lang ang bata. Nag-aalala si Henry sa mga komplikasyon, kaya hiniling niya na huwag muna sabihin sa inyo. Pero hindi ko inakala na ipapaalam ko ito sa inyo sa ganitong paraan. Ang batang ito ba ay tunay na kay Henry? Ginang Holt, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko naprotektahan ang sanggol. Hindi kita sinisisi, kaya wag kang magalit. Bata pa kayo ni Henry. Pwede pa kayong mag-aanak sa hinaharap. Kung gusto mong sisihin, sisihin mo ang kahabag-habag na Stella. Dapat noon pa ay inayos ko na siya ng maayos. Ngayon, nakikisama siya sa isang lalaki at nagpapakita ng kayabangan. Dapat noon pa ay mas hinampas ko siya. Nanay, bakit mo? Sinaktan si Stella. Sa loob ng 3 taon, ganito ba ang trato mo sa kanya? Ano ang masama sa paghampas sa kanya? Ako ang biyanan niya. Tungkulin kong turuan siya. Paano naman ang mga pilduras? Hindi siya karapat-dapat na magdala ng lahi ng mga Holt dahil sa kanyang kalagayan. Ikaw, Huwag nating kalimutan na baluktot ang puso niya. Sinira niya ang proyekto ng mga Holt at naging dahilan din para mawalan ng sanggol si Lynn. ito ay problema natin. Henry, alam ng lahat ang relasyon ni Stella kay Ginoong Xiao. Proprotektahan mo pa rin ba siya? Tigilan mo ang kalokohan. Hindi nagsisinungaling si Lynn. Tingnan mo na lang ito. Stella, nakikiusap ako sa iyo. Bakit hindi mo ipagkakaloob ang aking anak? Dugo. Kung ang mga bidyong ito ay maipalabas online, ang walang hiya na Stella ay lulubugin ng galit ng publiko. Paano mo pa ring ipagtatanggol ang isang babaeng walang ingat? Ako mismo ang magtatanong sa kanya. Paano naman ako? Henry, nahulog ka na ba kay Stella? Ikaw. Ayaw mo na sa akin. Lynn, ang meron tayo ay natapos na 3 taon na ang nakalipas. Nangako akong aalagaan ang anak na dinadala mo dahil iniligtas mo ako noon. Huwag mong isipin ng labis. Ang pagkalaglag ko ay dahil kay Stella. Ikaw ba ay talagang ipagtatanggol siya dahil dito? Ako ang bahala sa bagay na ito mamaya. Henry, paano mo? Nanay, alam mo nang mabuti ang ginawa mo kay Stella. Mula ngayon, hindi mo na kailangang makialam sa aming mga bagay. Hanggat hindi pa kami nagdi-divorce, asawa ko pa rin siya. Kung hindi mo siya marerespeto, ipapadala kita sa ibang bansa para magpalinaw ng isip. Hanggat hindi ko ito naaayos, ang 2 bidyong ito ay hindi dapat mailabas online. Kung hindi, huwag kang magreklamo kung maging mahigpit ako. Tingnan mo ang nangyari sa iyo. Tigilan mo.
Stella. Akin si Henry. Kung magnakaw ka sa akin sa kanya, magbabayad ka. Tatay, tulungan mo ako sa isang bagay. Miss Shaw. Stella, Tatay, para ipagdiwang ang diborsyo mo, naghanda ako ng sorpresa para sa iyo. anong klaseng sorpresa? Ito ang pinakabagong custom designs mula sa mga top brands. Ang Tunay na Pag-ibig ay magsisimula ng mag-shoot sa ice wall. Nagdala rin ako ng ilang dagdag na sasakyan para sa transportasyon. Papa, hindi ko kailangan ng ganoon karaming sasakyan. Sobra na? Mayroon pa. Ito ang ilan sa mga pinakamagagandang gusali sa ice wall. Perpekto para sa base ninyo sa pag-shoot. Kung hindi mo sila gusto, meron akong ilang lupain kung saan pwede kang magpatayo ng kahit ano ang gusto mo. Papa, yung mga nakakakilala sa akin ay alam na nandito ako para mag-shoot. Pero baka isipin ng iba na inililipat mo ang headquarters ng Shaw sa ice wall. Hindi naman masamang ideya iyon. Mas magkakaroon ako ng oras para makasama ka. Papa, Ayokong magdusa ka pa. Ang dami mong pinagdaanan itong nakaraang mga taon dahil kay Henry. Nakipagsapalaran ka pa sa malamig na tubig para sa kanya at nagkaroon ka ng mga problema sa kalusugan. Marami kang tiniis sa pamilya Holt sa nakaraang 3 taon. well, tapos na. Ang lahat ng iyon ngayon. Kasalanan ko na nag-alala ka dahil sa akin. Ikaw ang mahal kong anak. Ang kaligayahan mo ang pinakamahalaga sa lahat. At saka, bukas ang paglulunsad ng Tunay na Pag-ibig. Inimbita ko ang mga pinakasikat na celebrity at influencer. Gaganapin ito sa Aldel Building. Mahirap mag-reserve sa lugar na iyan. Ang buong gusali? Binili ko ang buong gusali para sa iyo. Gusto mo ang pagkain dito? Ngayon, sa iyo na lahat ito. Kumain ka ng kahit ano ang gusto mo at kahit kailan mo gusto. Salamat, Papa. Hindi mo na kailangang magpasalamat. May trabaho pa akong aasikasuhin dahil bukas na ang event. Anong ginagawa mo? Kaya, ang video ay totoo pala. Nakipagtalik ka talaga kay Mr. Shaw. Ano ba ang problema mo? Tigilan mo ang kakasatsat. Nakita ko ng sarili kong mga mata. Pero, ikaw, itinatatwa mo pa rin? Ikaw, tama ka. Oo, nakipagtalik ako sa kanya. Hindi lang isang beses. Masaya ka na? Magulang na niya ang edad mo, ginawa mo pa rin. Ano ba ang napakaganda sa kanya at gagawin mo ito sa sarili mo? Mabait sa akin si Mr. Shaw. Binibigyan niya ako ng lahat ng hinihingi ko. Hindi siya katulad mo. Ang ginagawa mo lang ay saktan at pintasan ako. Yung 3 taon na kasama ka ay tunay na pag-aaksaya ng buhay ko. Seryoso, pera-pera lang pala. Sabihin mo, magkano para iwanan mo siya? 10 milyon? $50 milyon. Sapat na ba yon? Henry, kung baliw ka, sa ibang lugar ka magdrama. Wala akong oras sa mga laro mo. Ako? Baliw? Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Ano ang gusto mo para matapos na ang kalokohang ito? Tigilan mo ang paghamak sa mga hold sa publiko, okay? Kaya, naparito ka para hamangkin ako dahil lang dinala ko ng kahihiyan ang pamilya mo? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Tapusin na natin ito. Mag-ayos ka ng diborsyo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mangyayari iyon. Walang imposible, Henry. Hindi ba't ito ang gusto mo? Sinabi ko na sa iyo dati, ang gusto ko ay hindi diborsyo. Umuwi ka na kasama ko at humingi ka ng tawad kay Lynn. Ako na ang bahala sa lahat ng iba pa. Humingi ng tawad para saan? Aminado ako, nabulag ako. 3 taon na ang nakalipas at inagaw ko ang minamahal niya. Hinadlangan ko ang romansa ninyong dalawa. Gayunpaman, paano ko siya nagawang masaktan? Kung alam ko lang na ganoon kang klaseng tao, lumayo sana ako. Iniiwasan mo pa rin ang tunay na usapin. Ang pinag-uusapan ko ay ang kanyang pagkalaglag. Ang pagkalaglag ay hindi dahil sa akin. Lahat ng nandoon ay nakakita ng malinaw. Paano kita paniniwalaan? Hindi ko kailangan na maniwala ka sa akin.
Isipin mo ang gusto mo? Stella, handang-handa akong patawarin ka. Di ba pwedeng tumigil ka sa pagiging matigas ang ulo? Ganoon ba kahirap ang humingi ng tawad? 3 taon na akong humihingi ng tawad. Hindi na ako magpapaumanhin pa. Yun ay dahil hindi ka na karapat-dapat. Ano ba talaga ang gusto mo? Sinabi ko na sa'yo. Umuwi ka na kasama ko. Umuwi? Henry, hindi ba't nakakatawa na sabihin mo yan? Diborsyado na tayo. Iyon ang tahanan mo, hindi akin. Ano ba talaga ang gusto mo? Ikaw ay isang diborsadang babae na lang. Akala mo ba ay nagmamalasakit sa'yo si Ginoong Xiao? Niloloko ka lang niya. Kaya, sa puso mo, ako ang babaeng hindi mo ninais. Samantalang si Lynn, ang tunay mong pag-ibig. Kaya mo siya pinabuntis at binigyan mo ako ng pills para hindi mabuntis. Sinasisi mo pa ako sa pagkakagaslaw niya. Henry, kahit hindi mo ako minahal, hindi mo naman kailangan akong tratuhin ng ganito. Hindi galing sa akin ang mga pills. Hindi akin ang bata. Stella, ayos ka lang ba? Lucas, asawa ko siya. Ito ay problema naming dalawa. Huwag kang makialam. Umalis ka na. Sa loob ng 3 taon, tinrato mo ba siya bilang asawa? Pagkatapos ng diborsyo, nakakatawa. Na hinahabol mo pa rin siya. Stella, umalis na tayo. Stella, niloloko ka lang nila. Sa huli, ikaw ang masasaktan. Wala kang pakialam doon. Henry, hindi na ako ang katulong na inaapi mo. Hindi na rin ako yuyuko sa pamilya mo. Hindi ko na rin susubukang pagbigyan ka. Ako si Stella Shaw. At mamumuhay ako para sa sarili ko. Tungkol naman sa iyo, tapos na tayo. Stella, papatawarin kita basta. Sumama ka sa akin pauwi. Alam kong gusto mong i-anunsyo ang pagpasok mo sa mga show bukas. Pero lahat ng malalaking tao ay nandoon. Magiging katatawanan ka. Saka nating makikita kung sino ang tunay na magiging katatawanan. Stella, talaga bang kailangan gawin mo ito? Nandito siya. Halika at magtanong tayo. Nay, ano ang ginagawa mo? Huwag kang makialam. Halika. Sabi ni Mr. Shaw, bawal kayong pumasok. Ano ang problema? Nagiginaw ka na ba ulit? Ang kondisyon mo. Huwag mo na itong isipin. Kukunin ko ang coat mo. Maghintay ka rito. Nandyan siya. Ang pagkaingit niya, ang dahilan kung bakit napunta si Lynn sa ospital. Ano ang ginagawa mo rito? Nandito ako para turuan ka. Siya ang nagtulak sa Lynn. Si Lynn ay napakabait. Paano ka naging napakasama? Buisit, dapat nating ipaghiganti si Lynn. Hindi natin siya dapat palampasin. Halika. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Stella, dapat alam mo na ngayon na kaya ko pa ring harapin kahit na divorced ka. Marami akong paraan para resolbahin ito. Security. Tumigil kayong lahat. Tumigil kayong lahat. Ayos ka lang ba? Lucas, bakit mo pinoprotektahan ang babaeng ito? Eksakto, Itinulak niya si Miss Garner. at narito kami para maghiganti. Hindi naman sinaktan ni Stella ang sinuman. Ayos ka lang ba? Ma, anong ginagawa mo? Huwag kang makialam dito. Siya ang dahilan kung bakit nasa ospital si Lynn. Hindi ko ito palalampasin. Hindi ka pwedeng gumanito, tayo. Guardia. Tumawag ng pulis. Arestuhin ang 3 yan dahil sa pambubugbog. Kunin ang 2 yan. At palayasin dito. Bitawan mo ako. Anong karapatan mo para paalisin ako? Bitawan mo ako. Akin ang gusaling ito at hindi ka welcome dito. Lumabas ka? Sayo? Ito ang Aldel Building. Karapat-dapat ka ba? Sa kanya ang gusaling ito.
Narinig ko na binili ng mga Shaw. Ang gusaling ito. Ang pamilyang Shaw. Ang babaeng ito. Posible bang may connection siya sa kanila? Ang ginawa natin. Palayasin silang lahat. Stella, mukhang talagang nakipagtalik ka kay Mr. Shaw. Putang ina mo. Ma, Stella, sinuntok mo ako ulit. Henry, nakita mo yon? Tama yan. Ginawa ko yun ngayon. Ginoong Holt, nakita mo yun ng malinaw. Stella, nanay ko ang may kasalanan ngayon. Alam ko rin ang mga pagkakataon sinuntok at insulto niya sa iyo sa likod ko. Pasensya na. Sa nakaraan. Ang nakaraan? Ginoong Holt? Sa wakas, nalaman mo ang katotohanan at nag-apologize? Ang apology mo, maari bang mawala lahat ng sakit na dinanas ko? Stella, Tama na. Stella, Lucas, dalhin mo ako. See ya. Stella. Okay lang, Stella. Magpahinga ka. Salamat, Lucas. Iwan mo ang natitira sa akin para asikasuhin. Ginoong Holt, magkaroon ng respeto. Nandito ako para makita ang asawa ko. Wala kang pakialam. Kung tama ang alaala ko, napirmahan mo na ang mga papeles ng diborsyo. Asawa ko pa rin siya hanggat hindi pa namin ito naayos. Ang aming usapan ay wala kang pakialam. Paano naman hindi? Kung napirmahan mo na ang mga papeles, maaari ko nang harapang ligawan si Stella. Hindi mo siya mahal, ni hindi mo siya pinapahalagahan. Sa kabilang banda, ako ang magmamahal at mag-aalaga sa kanya. Lucas, matanda ka na. Gusto mo pang maging manloloko? Basta't makasama ko si Stella, okay lang sa akin kahit ganon. Gagawin ko ang lahat. Ni hindi ka nga niya mahal. Hindi natin sigurado yan. Magkasama naman kami palagi. Balang araw, magkakagusto rin siya sa akin. Bukod pa riyan, ang taong hindi niya mahal ngayon ay ikaw. Ano ba ang meron kay Stella at ganyan kakabaliw sa kanya? Huwag mong kalimutan. Siya ang babaeng ayaw ko. Hindi lang, ikaw ang kalaban mo. Mayroon din siyang si Ginoong Shaw. Ano bang akala mo na makakasabay ka pa? Stella. Kanina lang. Lahat ng 3 taon kong pagsisikap. Walang ibang natanggap kundi ang iyong pangmamaliit at pang-iinsulto. Henry, ikaw ang klaseng lalaki na tunay na nakakasuklam. Stella. Stella. Stella, buksan mo ang pinto. Ginoong Holt, bukas na ang opening piging ng Tunay na Pag-ibig. Dapat kang dumating ng maaga. May malaking sorpresa na naghihintay para sa iyo. Lynn, hindi ko inaasahan na matatanggap mo ang imbitasyon sa opening banquet. Kakakagamot mo lang. Sigurado ka bang kaya ng katawan mo? Ginang Holt, okay lang po ako. Buong industriya ang inimbitahan sa opening banquet na ito. Sabi pa nga ng tatay ko, darating ang anak na babae ng mga Shaw. Ito na ang huling pagkakataon natin para mabawi ang proyekto. Kailangan kong tulungan si Henry. Ikaw ang pinakamagaling. Magaling ka, maraming koneksyon, at laging nag-iisip para sa pamilya Holt, hindi tulad ng ibang babaeng. Ang alam lang ay mangakit. Stella, ito ang lalaking pinili mo. Malaki talaga ang impluensya ng mga Shaw.
Nakuha nilang dumalo si G. Craig at gawin ang opening dance. Hindi ba't si G. Craig ay kilalang malayo sa mga babae? Bakit niya tatanggapin ang commercial job na ito? Siguro dahil espesyal ang kanyang dance partner. Siguro isa itong taong, narinig ko na ang kanyang dance partner, ay maaaring ang anak na babae ng pamilyang Shaw. Ang gandang pagkakapareho. Kung talagang siya nga ang anak na babae ng pamilyang Shaw, maaari natin siyang lapitan at linawin ang hindi pagkakaunawaan. Maaari nating sabihin sa kanya na hindi lang nambola ng kanyang ama si Stella, nambola rin siya kay G. Craig. Yung malandi na naman yon. Matapos sakitin si Jisho, ngayon naman ay naglalandi kay G. Craig sa harap ng lahat. Ang kapal ng mukha niya. Henry, hindi pa nga kayo opisyal na diborsyado. Paano siya nagkakalakas ng loob na magtaksil ng hayagan? Tumahimik ka. Kumusta? Nadulas ba ako? Siyempre hindi. Para lang tayong nasa eskwelahan noon. Noon, talagang inasam kong makasayaw. Kasama mo habang buhay. Pero paglaon, naramdaman kong isang beses lang ay sapat na. Hindi ko inaasahang. Ang pangarap na yon ay matutupad ngayon. Lucas, ako. See ya. Aalis na ako. Babalik ako. Stella, hindi ka ba nag-iisip sa mga ginagawa mo? G. Holt, ito ang pagdiriwang ng paglulunsad ng tunay na pag-ibig. Hindi lugar para magwala. Magkaroon ka naman ng dignidad. Ako, dignidad. Ikaw ang naglalandi kay Lucas sa harap ng lahat. Ikaw ang nanghihingi nito sa akin. Henry, huwag mong ipagkamali ang pasensya ko bilang pagkakataon mo para abusuhin ako. Anong karapatan mo? Isang taksil na gago para humingi ng respeto sa akin. Maaari kong ipaliwanag ang mga bagay. Kayleen, hindi ako interesado. Stella, Ano ba ang gusto mo? ayos na ngayon ang kuwintas. Ito ang ating singsing sa kasal. Hindi ko alam ang maraming bagay na nagdulot sa iyo ng paghihirap, ngunit maipapaliwanag ko. Basta't bumalik ka lamang sa akin, humingi ng tawad kay Lynn, at putulin ang ugnayan sa ibang mga lalaki, maaari tayong magsimula ulit. Sige. G. Holt, paalalahanan kita. Ang pag-aayos ng kuwintas ay responsibilidad mo, tungkol naman sa singsing sa kasal. Hindi ko na ito kailangan. Stella, ikaw. Dahil naayos mo na ang kwintas, ibaba ko na ang mga paratang tungkol sa atin. Sinira mo ang kwintas ko. Samantalang itinapon ko ang singsing mo. Ngayon, quits na tayo. Stella, Henry, ang araw na pinili mong maniwala sa iba sa halip na magtiwala sa akin ang katapusan ng ating relasyon. Kahit anong gawin mo ngayon, hindi ako magpapadala. Ikaw, at hindi na magkakasama. Stella, hindi mo ba kahit bigyan ako ng pagkakataon? Tingnan ang surveillance sa Aldel. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari sa pagkalaglag ni Lynn. Stella, paano ka naglakas loob na humarap pa? Bakit hindi ako? Sa kabilang banda, nawala na sa iyo ang proyekto sa mga Holt. Pinalayas din ng Shaw Group ang mga Garner. Ang buhay mo sa hinaharap ay dapat mahirap ngayon. May mood ka pa bang mag-party? Hindi ba't lahat ito ay kasalanan mo? Hindi ba't ikaw ang may kagagawan nito? Ako? Iniisip ko na huwag magsampa ng kaso dahil naayos na ni Henry ang kwintas ko. Pero kung ikaw magpapatuloy ka nito, Pag-iisipan ko ulit. Naayos ni Henry ang kwintas mo. Stella, sa tingin mo ba ay makakabangon ka lang sa taas sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga lalaki? Ngayon, narito ang lahat sa industriya. Sisiguraduhin ko na makita ng lahat ang tunay mong kulay. Talaga? Ano naman? Makinig ka. Buntis ako noon. Ito ay dapat na itago at ayaw kong banggitin ito. Gayunpaman, kailangan kong sabihin ito ngayon. Siya iyon. Itinulak ako ni Stella sa seremonya ng pagpirma at naging sanhi ng
pagkalaglag ko. Ginang Garner, totoo ba talaga? Siyempre, totoo. Stella hayagang inatake at pinigilan ako. Para iligtas ang lahat sa kanyang pananakit, kailangan kong sabihin ito, kahit siya ang CEO. NG Polaris Group. Stella ang CEO ng Polaris Group? Bakit hindi ko nabalitaan ng malaking balita? Tama? Wala talaga kaming alam. Palaging sekreto ang CEO. Ang balita ng seremonya siguro ay lihim dahil Stella ang asawa ni Mr. Holt habang Ginang Garner ay paborito niya. Siguro ay tinarget niya ang Ginang Garner dahil nagseselos siya. Ginang Shaw, tinigil mo ba ang partnership sa mga Holt para maghiganti? O para takpan ang mga kasalanan mo? Maraming artista ang umalis sa Polaris Group. Posible na sila ay inapi at hindi makapagsalita. Hindi ba napag-usapan na ako ang hahawak nito? Bakit ginawa mo ito? Gusto kong makita ng lahat ang tunay na pagkatao ng kilalang CEO ng Polaris Group. Pinatay niya ang anak ko. Pagpatay yan, paano ito mapapalampas? Hindi mo. Punong-puno ka ng kasinungalingan at hayagang naninira sa akin. Maaari kong kasuhan ka para dito. Stella, malinaw kong nakita noon. Nakita ko walang awa ang pagtulak mo sa Lynn. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nag-miscarriage ang Lynn. Malinaw na nagseselos ang Stella sa Lynn dahil mas mataas ang estado. Pati na rin. Ang pagmamahal ni Henry. Kahit siya ang CEO ng Polaris, maaari lang siyang umabot dito sa pakikipagtalik sa mga lalaki. Tama na. Henry, hindi mo ba nakikita ang klaseng tao siya? Nanay, na-investigate ko ang miscarriage. Henry, anong ginagawa mo? Ito ang footage na natanggap ko. Ikaw mismo ang nahulog. Hindi ka man lang hinawakan ni Stella. Henry, bakit mo ibinubunyag ito? Naipit mo siya noon, at hanggang ngayon. Pinagchismisan siya sa publiko. Bakit hindi ko ito masabi? Miss Garner, ang footage ay sumasalungat sa mga sinabi mo. Paki-explain. Bakit mo pinagchismisan, Miss Shaw? Henry, ano nga ba kung nagkamali si Lynn? Nagdadala siya ng iyong anak. Paano mo tratuhin si Lynn ng ganito para sa isang infertile na tulad niya? Hindi man lang nagdadala si Lynn ng anak ni Henry. Stella, alam ko na. Ang pagbubuntis ni Lynn ay palaging nasasaktan ka. Gusto kong kalimutan mo ito. At simula ng iyong buhay muli, kaya't nag-imbestiga ako. Hindi ko inaasahan na makakita ng nakakagulat na ebidensya. Tumahimik ka. Lucas, sarhan mo ang bibig mo. Lynn, magulo ang iyong pribadong buhay sa ibang bansa. Nakikipagtalik ka sa mga lalaki at nabuntis. Ayaw mo sa batang ito at hindi pinapayagan ang pagpapalaglag doon, kaya ka bumalik. Nalaman ko rin na nakipag-ugnayan ka sa maraming doktor para ipaterminate ang pagbubuntis. Kalokohan iyan. Narito ang ebidensya. Malinaw na ayaw mo sa batang ito. Ito ang dahilan kung bakit binibintang mo si Henry. Nakakahiya na. Naniniwala ang mga tao. Ay, naku! Hindi ako makapaniwala kay Miss Garner ay may ganoong madilim na nakaraan. Mukha siyang napaka-inosente. Hindi ko inaasahan na magnanakaw siya ng mga asawa at gawin silang tagapagtanggol niya. Kung malaman ito, tiyak na siya ay itatalsik sa industriya. Peki ang lahat ng ito. Huwag kang maniwala sa kanila. Henry, Walang hiya kang babae. Paano ka nangahas na lokohin ako? Akala ko nagdadala ka ng aking apo. Palang pala ito ay anak ng kung sinong lalaki. Henry, tulungan mo akong ipaliwanag ito. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Ano pa bang dapat ipaliwanag? Ang batang iyon ay hindi naman talaga akin. Gusto mo bang ulit kong sabihin sa publiko tungkol sa mga eskandalo mo sa ibang bansa? Henry, alam mo naman ang totoo tungkol sa akin. Gayunpaman, lagi mo naman akong sinuportahan at hindi inilantad. Ngayong nalantad na ako at nalaman na si Stella pala ang CEO ng Polaris Group, ngayon mo ako pinagkakalayuan ng mabilis para sa kapakanan mo. Tama ba ako? Stella, hindi ganoon. Ako. Stella, magulo ito. Magpapatawag ako ng mag-aayos sa kanila. Pwede kang pumunta pag nagsimula na ang party. Walang hiya ka. Sinungaling ka. Tama na. Tigilan mo na ang pagiging tama. Miss Garner, magpaliwanag ka. Stella, sinira mo ako. Papatayin kita. Papa, yung hitman na inupahan mo,
Pwede na siyang kumilos ngayon. Stella, huwag mong isipin ang mga masasamang bagay na iyon, okay? Nasusuklam lang ako. Nahihiya ako. Paano niya nagustuhan ang tulad ni Lynn? Pero hindi ko man lang nakuha ang tiwala niya sa lahat ng mga taong ito na inialay ko sa kanya. Palagi ko nang sinasabi sa iyo, bulag siya. Lucas, maraming salamat talaga. Kung hindi dahil sa iyo, naisira sana ang pangalan ko ni Lynn. Hindi ko rin sana nalaman ang totoo. Stella, hindi mo ba alam? Hindi lang pasasalamat ang gusto ko. Pasensya na, Lucas. Sa ngayon, gusto kong mag-focus sa sarili kong mga bagay. Stella, naiintindihan ko. Hindi kita pipilitin. Gusto ko lang sabihin, Ang nararamdaman ko para sa iyo. palagi kitang maghihintay. Aayusin ko muna ito. Magkita na lang tayo mamaya. Huwag kang mag-alala. Papatayin ko siya. Sino? Sino ka? Ano ang gusto mo? Ano sa tingin mo? May gusto magpapatay sa'yo. Kahit ano ang inalok ng buyer, kaya kong bayaran ng triple. Kung aalis ka na, magpapanggap ako walang nangyari. Mistress lang yun ng iba. Kaya mo bang bayaran ang presyo na gusto ko? Huwag mo akong sisihin. Sisihin mo ang sarili mo. Sa pagtawid sa maling tao. Kumusta? Walang darating para iligtas ka. Stella, nasugatan ka ba? Mag-ingat. Ingat. Anong lakas ng loob mo? Sino ang nag-utos sa'yo? Magsalita. Stella, okay ka lang? Salamat. Aalamin ko ang ugat nito. Ako ang mag-iimbestiga. Hindi ko palalampasin ang sino mang gustong saktan ka. Stella, seryoso ako. Sumama ka sa akin sa bahay. Pwede kong iwan ang trabaho. Huwag kang makisali sa show group. Magpayak na lang tayo, hindi ba? Stella, Lucas, okay ka lang? bahagya lang ang sugat. Bilisan mo. Dalhin mo siya sa klinika. Mabilis. Pagamutan ka na. Nasugatan ang braso ko, hindi ang paa ko. Mahuhulog ka. Kapag gumalaw-galaw ka, hindi kasalanan ko. Huh. Lucas, alam mo ang lugar mo. Stella ay asawa ko pa rin. Nakapirma kayo sa mga papeles. Kailangan lang tapusin. Ikaw ang dapat alam ang lugar mo, Mr. Holt. Stella, nagsisisi ako. Mapapatawad mo ba ako? Nagsisisi ka, pero dapat ba kitang patawarin? Ang pagsisisi ba'y makapawi sa lahat ng sakit at hirap na idinulot mo sa akin? Henry, alam mo ba kung gaano ang sakit at pagtitiis niya sa nakaraang 3 taon? At nagkasakit pa siya dahil sa pagligtas sa'yo. Sa tingin mo ba'y simpleng pagsisisi lang ay magpapabalik sa'yo ng kabaitan niya? Gising. Niligtas ako sa pagkalunod? Anong nangyari? Hindi mo ba alam? Hindi mo ba sinabi sa kanya? Anong hindi niya sinabi sa akin? Sinasabi mo ba? Ikaw ang nagligtas sa akin? Wala nang saysay ang lahat ngayon. Basta alalahanin mo, kung hindi mo siya pahahalagahan, ako ang kikilos. Stella, pasensya na. Hindi ko dapat pinagkatiwalaan siya. Wisit, nakaligtas si Stella? Henry,
Anong ginagawa mo dito? Bakit? Hinanap kita. Henry, talaga bang susuko ka na sa akin? Inilagay ko sa panganib ang buhay ko para iligtas ka sa malamig na tubig. Ikaw naman, nangako kang iingatan mo ako. Pero ngayon, ganito ang trato mo sa akin. Sira na ang pangalan ko. Wala na akong natira. Ikaw ba talaga ang nagligtas sa akin? Ano? Si Stella ang nagligtas sa akin, di ba? Nalaman mo na. Henry, hindi totoo yan. Ako ang nagligtas sa iyo. Henry, mahal kita. Mahal mo rin ako. Pakiusap, tigilan mo na ang pag-iisip kay Stella. Sige na. Hindi kita mahal. Matagal na tayong tapos. Si Stella ang mahal ko. Ikaw ang nag-angkin bilang tagapagligtas ko. Pinaramdam mo sa akin ang utang na loob at ginamit mo yon para saktan si Stella. Mula ngayon, tapos na tayo. Henry, paano ka naging ganito kasakit? Ganoon ba? Akala mo ba si Stella ay napakagaling? Naglalandi siya sa maraming lalaki. Kahit si Mr. Shaw ay isa sa mga target niya. Sa paningin niya, wala ka talaga. Ito ay pagitan ko at niya. Hindi tungkol sa iyo. Henry, pakawalan mo ako. Simula ngayon, wala na tayo. Kapag nakita kong sinaktan o binaboy mo ulit si Stella, hindi kita palalampasin. Henry, ako ang tunay mong pag-ibig. Paano mo ako ginaganyan? Stella, ginulo mo ang lahat para sa akin. Hindi rin kita palalampasin. Stella, sigurado ka bang okay lang? Kung hindi, pwede kitang dalhin sa klinik. Okay lang ako. Papunta na ang tatay ko. At ayaw kong mag-alala siya. Sige. Kapag sumama ang pakiramdam mo mamaya, sabihin mo sa akin. Henry, saan ka nagpunta? Anong nangyari? Okay ka lang? Nasaan na ang putang iyan, Lynn? Huwag mo siyang banggitin. Tunay na pag-ibig ay tanda ng pagbabalik ni Miss Sutton at ang pagtutulungan ng Shaw Group at Polaris Group. Maraming salamat sa pagpunta sa launch party ngayong gabi. Bago magsimula, anyayahan natin Miss Sutton na siya rin ang CEO ng Polaris Group para sa opening speech. Maraming salamat sa paglaan ng oras para dumalo sa pagdiriwang ng paglulunsad ng tunay na pag-ibig. Tignan mo ito. Ito ang tunay na Stella. Si Stella ay nagkakalat. Ganoon siya naging CEO ng Polaris Group. Sa pakikipagtalik. Malinaw, nandaya siya kay G-Holt, tapos siya pa ang nag-akusa. Ang kapal ng mukha. Ito ba ang trump card mo? Lynn, ano ba ang balak mo? Ano ang ginagawa ko? Gusto ko lang malaman ng lahat kung ano ang ginawa ni Luna, ang sikat na screenwriter, para umangat sa kapangyarihan. Hindi lang siya nandaya, wala pa siyang hiya sa pangangaliwa sa mayayaman. Pati kayo rin. Nilalandi niya kayong lahat para magsalita kayo para sa kanya. Habang nilalandi si G-Show, ang taong katulad niya ay gagawa ng lahat para sa sariling kapakanan. Galit ka. Dahil nahihiya ka. Huli na ang lahat ngayon. Kahit patayin mo ako ngayon, sisiguraduhin kong malaman ng lahat na isa kang malandi. Kung ito ang plano mo, nagkamali ka ng kalkula. Nagpapakatapang ka. Pa rin? Henry, hindi mo pa ba nakikita ang tunay niyang kulay sa puntong ito? Sinabi ko na ito dati. Ito ay sa pagitan ko at niya, hindi sa iyo. Sinabi ko rin na kung sasaktan mo ulit si Stella, hindi kita palalampasin. Hindi mo ako palalampasin. Wala na akong natitira ngayon. Bangkarote na ang mga Garner. Ano pa? Ang magagawa mo sa akin? Henry, hindi mo ba alam
ang tagapagmana ng pamilya Xiao, ay dadalo rin sa launch party ngayon. Akala ni Stella, makakaangat siya sa tuktok. Sa pamamagitan ng pangangaliwa kay Ji Xiao. Nakakatawa. Ngayon, lubusan ko siyang sisirain. Kung iyon ang plano mo, siguradong mabibigo iyon. Sinisikap mong makalusot sa pagsasalita, Stella. Iwalay ka lang. Sa tingin mo ba talagang pakakasalan ka ni Ji Xiao? Sa pinakamataas, isa ka lang laruan niya. Tumahimik ka, Lin. Kung ipagpapatuloy mo ito, huwag kang magreklamo sa gagawin ko. Nagpapanggap ka pa ring umiibig. Ano ba ang ginagawa ninyong lahat? Mr. Shaw, Mr. Xiao, hindi mo ba alam? Si Stella ay isang malandi at pokpok. Mayroon siyang relasyon kay Lucas at kumakapit din kay Henry. Stella, ang kapal ng mukha mo parang umiti pa ngayon. Abangan ko ang pag-iyak mo mamaya. Sigurado ako ikaw ang maiiyak sa huli. Hindi mo alam kung gaano ka katangas sa pagsasalita ng kalokohan. Hindi ka ba natatakot na ikaw ang mapapahiya sa huli? Ikaw ang umaangat sa trabaho sa pamamagitan ng pang-aakit sa mga lalaki. May lakas ka ba ng loob na tanggihan iyan? Akala mo ba katulad kita? Stella, maaari kitang tulungan para linawin ang mga bagay para mapangalagaan ang reputasyon mo. Salamat pero hindi na Tigilan mo na kailangan. yan. Ang pagpapalala ay hindi makakatulong sa'yo. Sabi ko, hindi na kailangan. Mr. Holt, huwag kang makialam. Mr. Shaw, alam ko naglalaro ka lang sa nararamdaman ni Stella. Pagdating ng anak mo, ipapaliwanag ko para sa'yo. Basta't palayain mo lang ang pamilya namin. Mag-isip ka bago magsalita o manahimik ka na lang. Nakakainis ka. Stella, pasensya na at nahuli ako. Bye, bye. Tama lang ang oras mo, tatay. Paano ito nangyari? Hey naku, si Stella pala ang tagapagmana ng mga Shaw. So, ibig sabihin lahat ng sinabi ni Lin tungkol kay Stella na nanlalansi kay Mr. Xiao ay nakakatawa talaga. Oo nga, di ba? Si Stella ay talagang kahanga-hanga. Sikat na screenwriter siya at tagapagmana ng pamilyang Xiao. CEO pa siya ng Polaris Group. Parang panalo na siya sa buhay. Stella, bakit hindi mo sinabi sa akin kahit ano sa lahat ng taong magkasama tayo? Bakit mo itinago lahat? Hindi ko sinadyang itago. Hindi ka lang talaga nagpakialam sa akin. Pwede mo namang sinabi pa rin sa akin. Ano naman kung ginawa ko? Makakaya mo bang mahulog sa akin pagkatapos malaman ang totoo kong pagkatao? Mahal kita. Para sa kung sino ka, Tama na yan. Ang sabihin mong mahal mo ako ngayon ay nakakaramdam ako ng sobrang nasusuklam. Henry, noong ang pamilya mo ay malapit ng mabangkarote, nag-alala si Stella. Sa reputasyon mo at napilitang pakasalan ka, lihim niyang tinulungan ang pamilya mo. Pero ganito ang pagtrato mo sa kanya. maaari akong magpaliwanag. Stella, walang anuman sa pagitan namin ni Lin. Tinulungan ko lang siya dahil sinabi niya sa akin na siya ang nagligtas sa akin. Hindi ko alam na ikaw pala yon. Pasensya na. Hindi ko alam na ikaw ang nagligtas sa akin noon. Nagkamali ako. Karapat dapat ako dito. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Tapos na ang lahat. Lumipas na ang nakaraan. Kamusta? Ikaw ba ang Miss Gamer? Ako nga. Ano ang gusto mo? Bakit sila narito? Bakit narito ang pulis? Ikaw ay pinaghihinalaan ng pag-upa ng tao para magpatay. Ikaw ay inaaresto. Ipatay? Hindi ko ginawa iyon. Lin, akala mo ba Ikaw at ang tatay mo makakaligtas sa lahat ng ito? May karapatan kang manahimik, pero anumang sabihin mo ay gagamitin sa korte. Sel, dalhin siya. Lucas, salamat. Nakatulong ka ulit sa akin. Bakit mo ako pinasasalamatan? Trabaho lang iyon. ang lahat ay naasikaso? Ako ay opisyal kong ipinapahayag na. Simula bukas, ang anak ko, Stella Shaw, opisyal na mamumuno bilang CEO
ng Shaw Group. Tatay, Ikaw ang mahal kong anak. Sino pa ang ibibigay ko ang kumpanya ko? Panahon na para magretiro ako. Maaari kang magtanong sa Lucas. Kung kailangan mo ng tulong, siguradong masaya siyang tutulong. Tama, Lucas? Opo, Ginoong Shaw. Karangalan kong tulungan ka. Kayong dalawa. Okay, naghihintay ang lahat. Stella, talaga bang mawawala ka sa akin? Hindi. Ipaglalaban kita sa huling pagkakataon. Stella, ginawa ko ang sopas na ito para sa'yo. Tikman mo at sabihin mo sa akin kung ano ang lasa. ilagay mo muna sa tabi. Stella, ilang oras ko itong ginawa? Tingnan mo. Naapoy pa nga ang kamay ko. Naghirap ka. Sabi ng doktor, ang kondisyon mo ay pwedeng gumaling sa tamang pagkain. Magluluto ako araw-araw para tulungan kang gumaling. Stella, Anong ginagawa mo dito? Lucas, nandito ka pala. ang sarap ng amoy ng sopas. Pwede ba akong kumuha? Siya, Hindi pwede. Lucas, Mr. Holt, ang galing mo na talagang magluto. Baka hindi mo alam, pero lahat ng sopas na ginawa mo nitong 2 linggo, ako ang umiinom. Ni hindi nga ito iniinom ni Stella. Sa tingin ko, dapat mong itigil na. Stella, totoo ba ang sinasabi niya? Mr. Holt? Ako na ang bahala kay Stella mula ngayon. Dapat kang mag-focus sa sarili mo, Mr. Ex-Husband. Miss Sutton, sandali lang po. siya. Stella, huwag mong kalimutang inumin. Sana mabungan ka. Ang Best Screenwriter Award ay mapupunta sa ang manunulat ng script ng Tunay na Pag-ibig, Luna. Paki-welcome po natin siya. Una sa lahat, labis akong nagagalak na makatanggap ng award na ito. Gusto kong pasalamatan ang aking mga mambabasa at ang aking mga kaibigan sa kanilang suporta. Salamat sa inyong lahat. Stella, pakasalan mo ako. Tayo na ulit. Henry, 1 taon na tayong hiwalay ngayon. Ayon sa batas, tayo ay opisyal ng hiwalay. Maayos na ang buhay ko ngayon. Lucas, pasensya na. Sa ngayon, gusto ko lang mabuhay para sa sarili ko.